The Boss Husband. Credit to the author. 1301-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Ang tunay na yuwa ng lalaking may purple na buhok ay biglang sumikat sa sandaling ito. Para siyang nagbago sa ibang tao, na puno ito ng madilim na aura at sumabog ng isang pagsabog ng enerhiya, sinusubukang iwaksi si Justin. Ang marangel na true yuwa na pamimilit ay naging dahilan upang si Lucille sa hindi kalayuan ay tumakas, sa takot na mahawa. Ngunit hindi nabigla si Justin. Ang kanyang paglilinang ay pinigilan siya ng tuluyan. Kahit na halos dumobble ang lakas ng lalaki, hindi pa rin talaga niya kayang saktan si Justin. Gayunpaman, ang kakaibang paraan ng pagiging mas malakas na ito, ang tinatawag na inner demon, ay talagang nagulat sa kanya. Nararamdaman ng madilim na true yuwa na enerhiya na patuloy na sinusubukang paksain siya. Ang kaliwang kamay ni Justin ay nag-apoy ng ulap ng puting gintong nakapapasong apoy. Halos kagatin ng lalaking may purple ang kanyang sariling dila, at sumigaw, "Sumadi through fire." Inalis din ng sigaw na ito ang masamang aura sa kanyang katawan. Ang Sumadi Through Fire ay orihinal na idinisenyo upang kontrahin ang malamig at masasamang aura na ito, at dahil sa sobrang lapit ay nawala ng kumpiyansa ang lalaking may purple na buhok. Parang takot na takot siya sa nagninangas na apoy, sa wakas ay nakompromiso ang lalaking may kulay ube na buhok at tumawa ng pilit, itong kapatid na lalaki. "Ikaw. Mas malakas ka nga sa akin, ang masama ko sa pagiging tanga. Bakit? Bakit hindi tayo? Umupo at mag-usap ng mabuti." Hindi napigilan ni Justin na matawa, akala ko ay isang marangal na tao. Parang bagay talaga sa itsura mo, maputi lang ang mukha. Hindi talaga gustong patayin ni Justin ang taong ito, at ang pagpatay sa hindi pamilyar na lugar ay maaaring magdulot ng sakuna na hindi magbubunga. Not to mention, this guy isn't stupid, he wouldn't trade off his life for some temporary dignidad. Matapos bitawan ng lalaking may purple na buhok, bumantong hininga si Justin at pinatay ang apoy sa kanyang kamay. Ang pagmamaliit na ito ay talagang hindi kailangan, ngunit ginawa nitong nanginginig ang lalaking may purple na buhok. Ilalabas ang Sumadi Through Fire ng basta-basta. Anong mahiwagang kapangyarihan ito? Binati ni Justin si Lucille na lumapit at matigang maupo, at pagkatapos ay sinenyasan ng lalaking may kulay ube na buhok na magsimulang magsalita tungkol sa lahat ng gusto niyang malaman. Ang lalaking may kulay ube na buhok ay umupo sa malayo dahil sa takot, at pagkatapos niyang ayusin ang gulo-gulo niyang buhok, nagsimula siyang magsalita, "Dahil baguhan pa kayong dalawa, dapat nakita niyo na ang Tidal Tower, bago kayo pumasok." Tidal Tower. Nagkatinginan sina Justin at Lucille at nagtanong, "Ang tinutukoy mo ay ang Demon Lock Tower ng Shushan." Tinapik ng purple-haired na lalaki ang kanyang ulo, "Tama, nakalimutan kong banggitin na ang Tidal Tower, ay pinalitan ng Demon Lock Tower, ng isang grupo ng mga tao mula sa Shushan sect libu-libong taon na ang nakalilipas. Ngunit pareho sila, parehong pangalan ay maaaring gamitin dito. Kilala mo ang Shushan sect?" Nagtaka si Justin. Nakangiting sinabi ng lalaking may kulay ubing buhok, "Hindi ko alam ito sa orihinal, ngunit sa demonic realm, halos paminsan-minsan, may mga bagong dating, na tulad mo na papasok, minsan maaaring ilang taon, minsan ito ay isang beses bawat daan-daang taon. Ilang taon man o ilang daang taon, ang mga pumapasok ay palaging nagdadala ng lahat ng uri ng wika, kultura, at iba't ibang uri ng impormasyon. Ito rin ang dahilan kung bakit alam ng mga nilalang sa demonic realm, ang maraming panlabas na gawain. Ito ay tinatawag na demonic realm. Lahat ba kayo ay halimaw kung gayon?" Kumunat ang noo ni Justin. Bagamat mula sa halimaw sa chaotic cauldron, hindi mahirap isipin na mula pa noong sinaunang panahon, dapat ay umiral na ang mga halimaw at hayop, ngunit hindi niya naisip na harapin ang lahat ng uri ng halimaw. Hinaplos ng purple-haired na lalaki ang kanyang buhok, mukhang medyo reserved. "Sa katunayan, isa akong demonic cultivator, na tinuturing bilang mga tao, at ang tatlong mountain beast ngayon ay mga tunay na halimaw. Sa demonic realm na ito, karamihan sa kanila ay mga halimaw, na sinusundan ng demonic cultivator na tulad ko, at sa wakas, isang napakabihirang bahagi ng ordinaryong tao na cultivator. Iisang pangalan ng Mo, para tawagin mo akong Zemo.
Ang Zemo na ito ay malayang nagsalita dahil tila natatakot talaga siya sa true fire ni Justin. Gayunpaman, walang itinatago, kaya nagsimula siyang magsalita tungkol dito. Ang lahat ng ito ay nagsimula mula sa dakilang sinaunang panahon 10,000 taon na ang nakalilipas. Sa oras na iyon, lahat ng uri ng mabangis na hayop at halimaw ay unti-unting nabuo ang kanilang karunungan, nagbago sa anyo ng tao, at naging angkan ng demonyo. Kasabay nito, ang mga may dakilang supernatural na kapangyarihan na unang pumasok sa pinakamataas na ranggo ng langit sa dakilang sinaunang panahon ay labis na hindi nasisiyahan sa mundo, kung saan ang angkan ng demonyo ay nanalasa sa sangkatauhan. Nang makitang unti-unting nalipol ang sinaunang sangkatauhan, ang mga Panginoong ito na ayaw lumahok sa pagtatalo sa pagitan ng angkan ng demonyo at ng sangkatauhan ay sa wakas ay kumilos. Nang ang mga elite sa gitna ng angkan ng demonyo ay hindi sapat upang labanan ang mga tao, ang mga dakilang sinaunang immortal na iyon, na namumuno sa malaking bilang ng mga magsasaka, ay nagsimulang palibutan at kontrolin ang angkan ng demonyo. Ang kagandahang loob ng kanilang pagiging isang buhay na nilalang, at ayaw nilang sirain ang dugo ng angkan ng demonyo at ng mundo. Ang mga supernatural at banal na immortal ay nagpasya na paghiwalayin ang isang malaking bilang ng angkan ng demonyo mula sa mundo ng mga tao. Ang demonic realm ay orihinal na isang mundo na hindi pa na-explore ng isang partido, at ito ay isang espesyal na espasyo sa loob ng lupa. Masasabing pagkatapos na magbukas ng bagong eroplano ang dakilang supernatural na kapangyarihang iyon, nagkataon na nakatuklas sila ng bagong mundo. Mayroon lamang isang malawak na lupain sa mundong ito, na angkop para sa isang malaking bilang ng mga halimaw na tirahan at dumami. Kasabay nito, ang espiritual na aura ng mundong ito ay napakanipis, ngunit hindi ito nakaapekto sa kaligtasan ng buhay ng mga halimaw. Gayunpaman, dahil ang mundong ito ay hindi nilikha ng tao, ngunit umiral sa orihinal, ito ay puno pa rin ng hindi mabilang na mga misteryo na hindi alam ng mga dakilang sinaunang immortal. Upang magpadala ng malaking bilang ng mga halimaw sa mundong ito, ang mga sinaunang immortal na iyon ay nagtulungan upang lumikha ng Tidal Tower. Ang napakalaking tore na ito ay hindi lamang ang pinakamahusay na walang kamatayang sandata na maaaring kontrolin at hulihin ang mga halimaw at masasamang bagay, kundi pati na rin ang tarangkahan upang makapasok at makalabas sa mundo ng demonic realm. Ang lahi ng demonyo na puwersahang inaresto o binyantaan ng mga dakilang sinaunang immortal ay pumasok sa demonic realm, ay nag-ugat na dito 10,000 taon na ang nakalilipas. Matapos makapasok ang angkan ng demonyo sa demonic realm, mayroong isang grupo ng mga demonic cultivator na nagsasagawa ng demonic practices, at dahil sa banggaan at alitan sa mga mainstream cultivator, sila ay itinuring na heretics, at halos lahat sila ay ipinadala sa realm na ito. Ang dahilan kung bakit ito tinawag na mga magsasaka ng demonyo, ay dahil ang mga magsasaka na ito, bilang karagdagan sa paggamit ng espiritual na aura ng langit at lupa upang pahusayin ang kanilang paglilinang tulad ng ibang mga magsasaka, ay nagsasanay ng kanilang sariling inner demon. Karaniwan, kung ang isang tao ay nais na mapabuti ang kanyang paglilinang, kailangan niyang pagbutihin ang kanyang estado ng pag-iisip at alisin ang kanyang sariling mga demonyo, kung hindi, maaari silang malihis. Ngunit kabaligtaran ang ginawa ng paglilinang ng demonyo, ito ay isang dalawang-pronged na diskarte sa pamamagitan ng patuloy na pagpapalakas ng isang panloob na demonyo, upang makamit ang layunin ng sapilitang paglusob sa mga limitasyon ng paglilinang hanggang sa pinakamataas na antas. Ang ganitong uri ng demonic cultivation ay hindi lamang nagkaroon ng mas namumukod tanging kapangyarihan sa pakikipaglaban, ngunit pinahintulutan din ang paggamit ng ilang mga paraan ng pakikipaglaban tulad ng inner demon possession at inner demon clone na dumobble ng husto o tumaas pa ang lakas. Gayunpaman, ito ay dahil din sa kawalang tatag ng panloob na demonyo, kung kaya't madaling malihis at masangkot sa gulo, na naging dahilan upang ang tao ay walang pinipiling pagpatay, na ikinagalit ng langit at ang mga tao ay nagdamdam. Itinuring sila noon bilang heresy, at ipinadala sa demonic realm. Karamihan sa true yuan ng mga demonic cultivator ay madilim at marangal, at ang Demon Lock Tower ay natural na hindi madaling makuha. Noong una, ang mga halimaw na ito at mga demonic cultivator na nakakulong, lalo na ang mga langit na demonyo at mga halimaw, ay gustong sumugod palabas, ngunit nang maglaon, ang mga halimaw na ito ay kadalasang nadisgrasya, o bilang isang resulta, ay namatay.
Dahil lamang, upang makaalis sa demonic realm na ito, dapat pumunta ang isang tao sa tidal lake sa gitna ng mainland kung saan nakasabit ang tidal tower sa lawa, at dumaan sa pagsubok ng 79 na layer ng purple at asul na makalangit na kidlat bago sila magkaroon ng pagkakataong makalabas. Ang purple at asul na makalangit na kidlat ay hindi ang subset ng 9 heavenly lightning, ngunit isang kakaibang uri sa demonic realm na ito. Nagkaroon ito ng napakalakas na epekto sa mga madilim na aura tulad ng enerhiya ng demonyo at mga espiritu. Ang tidal tower na ito ay hindi rin masisira dahil ginamit ito bilang katawan ng purple at asul na langit na kidlat. Mahigit 10,000 taon na ang lumipas, at walang nakarinig ng sino man na makatiis sa 79 na patong ng lila at asul na makalangit na kidlat, naroon lamang ang mga bangkay ng mga halimaw na nawasak. Unti-unti, napagtanto ng lahat ng mga nilalang sa demonic realm na halos imposibleng lumabas, at nagsimula silang tanggapin ang bagong mundong ito. At ang pattern ng demonic realm ay naging isang sitwasyon kung saan ang mga demonyong angkan at mga demonyong magsasaka ay sinakop ang kanilang teritoryo sa lugar na ito. Dahil hindi mahalaga kung ang angkan ng demonyo o ang mga nagsasaka ng demonyo, lahat sila ay may tiyak na habang buhay, palaging may mga halimaw na bumabagsak, at palaging may mga bagong dating na umaangat. Ang pattern ay nagbago ng maraming beses sa mga nakaraang taon. Ang lugar kung nasaan tayo ngayon ay ang Demonic Night Forest, ang teritoryo ng Jade Fox Palace, at sa hilagang bahagi ng hilaga ay ang teritoryo ng ating mga demonic cultivator, ang Purple Bamboo Forest. Sa dulong silangan, ay ang pinakamakapangyarihang clan ng mga halimaw, ang Dragon Valley na inookupahan ng Dragon Clan, pabirong sabi ni Zemo, Kuya 30, mas matanda ako sa iyo sa taong ito. Bilang isang kapatid, ipinapayo ko sa iyo na kahit na ang iyong mga supernatural na kapangyarihan ay mas mataas kaysa sa akin, sila ay hindi mas mataas kaysa sa mga nangungunang elite sa angkan ng demonyo at mga magsasaka ng demonyo kahit na maaari lamang silang manatili ng masunurin sa demonic realm, natatakot ako na wala itong pag-asa. 1302. Nagulat at nag-alala si Lucille nang marinig niya ang tungkol dito ngunit si Justin ay hindi mukhang nabalisa, na para bang ang babala ay hindi nag-abala sa kanya. Alam mo ba ang tungkol sa realm, Hongming at ang array sa loob ng realm? Biglang tanong ni Justin. Nagulat si Zemo sa una, hindi maintindihan ang kanyang saloobin. Tumango siya at sumagot sa kanya, narinig ko na ito noon pa. Ang Hongming ay itinatag ng ilang mas mababang ranggo na mga magsasaka. Sila ay mas mahina kumpara sa ating mga ninuno na nakipaglaban sa mga dakilang sinaunang Diyos. Tungkol naman sa hanay, narinig ko na ito ay ginamit upang talunin ang mga mabangis na hayop, mga demonyo at mga demonyo mula sa Great Ancient Times, ngunit sa tingin ko ito ay nilikha pagkatapos ng Dimantem Tand. Sinasabi mo ba na ang angka ng demonyo at ang mga magsasaka ng demonyo ay mas malakas kaysa sa mga demonyo at diablo sa hanay? Saglit na nag-isip si Zemo bago umiling, hindi naman totoo iyan. Ang pagkakaroon ng immortal at mabangis na celestial beast ay maaaring chismis, ngunit kung sila ay talagang umiiral, hindi sila magiging mas mababa sa ating mga ninuno. Ang dahilan kung bakit ang hanay ay nilikha pagkatapos ng 10,000 Demon Realm, marahil ay dahil sa alam ko sa loob ng 20 taon. Ngunit ang 10,000 kaharian ay lumitaw 50,000 taon na ang nakalilipas. Sapat na para magkaroon ng ganoong puwang. Tinanggo ni Justin ang kanyang ulo na may tame time na ekspresyon. Ang mga Diyos ay dumating sa Earth 20,000 taon na ang nakalilipas at ang hanay ay naruroon na bago iyon. Kahit na hindi ito kasing lawak ng 10,000 Demon Array, hindi ito dapat maliitin dahil makokontrol nito si Zeus. Ano man ang bagong impormasyon, alam ni Justin na siya ay nasa matinding problema ngayon. Hindi siya bahagi ng angkan ng demonyo, at hindi rin siya isang devil cultivator. Marahil ay kinaladkad siya sa tore na ito dahil sa Chaos Cauldron. Hindi nakakagulat na ang Chaos Cauldron ay naging napakatakot. Sino ang hindi matatakot sa isang artifact na ginawa ng isang grupo ng mga psychos mula sa 50,000 taon na ang nakakaraan? Naawa si Justin sa pagkakasangkot kay Lucille. Para naman kay Tony. Parang maalat siya pero maliwanag na mahuli rin siya dahil ang lakas ng antimatter ay napakasama. Inaasahan lang ni Justin na hindi na siya gagawa ng isa pang gulo sa 10,000 Demon Realm. Magiging kaginhawaan kung si Tony ay namatay sa kaharian ngunit magiging mahirap kung makakain siya ng mga demonyo tulad ng kung paano niya kinakain ang mga tao.
Sa kasamaang palad dahil nasa ibang kaharian sila, hindi matawag ni Justin ang enerhiya ng langit at lupa at ang mga batas sa kalawakan. Well, ito ay maaaring nangyari dahil ang kanyang mga batas sa kalawakan ay hindi kasing lakas ni Athena. Isang mahirap na laban kung muli niyang haharapin si Tony, dahil ang tanging pagpipilian niya ay gamitin ang Chaos Cauldron. Matagal na nagsalita si Zemo at tumangala siya para makitang dumilim na ang langit. Nang makitang walang planong tanungin siya ni Justin tungkol sa kung ano paman, tumayo siya, Brother Gibson, pumunta ako sa Jade Fox Palace para maghanap ng ilang mga pambihirang halaman. Nasa hangganan tayo ng Demon Knight Forest at naisip ko na maaari kong gamitin ang malayong daan pabalik para maiwasan ang gulo, ngunit nabangga ko pa rin ang isa sa 72 high-grade demons. Siguradong nalantad mo ako sa iyong sarili sa pamamagitan ng pag-iingat sa territory. Jade Fox Palace. Alam kong gusto mong tingnan ang mga bagay-bagay sa Heaven Tower, ngunit kung gusto mong manatiling ligtas, maaari kang pumunta sa Heaven Lake sa pamamagitan ng paggamit ng malayong paraan sa pamamagitan ng teritoryo ng mga Devil Cultivator. Batay sa mga geographical na lokasyon na sinabi mo sa akin, hindi ba mas mahabang paglalakbay ang rutang iyon? Umiling si Justin. Ngunit ito ay mas mabuti kaysa sa napapaligiran ng mga elite mula sa Jade Fox Palace. Ang Panginoon ng Palasyo, ang Nine-Tailed Sky Fox, ang may pinakamahusay na cultivation sa kaharian na ito. Siya ay isang Sky Demon na nasa tuktok ng 9th tier. Ang 36 na Sky Demons at 72 high-grade demons sa ilalim niya. Dapat ay magdadalawang isip ka tungkol dito. Hinikayat siya ni Zemo. Alam ni Justin na ang paglilinang sa kaharian na ito ay nahahati sa 9 na tier at bawat 3 tier ay kumakatawan sa pag-akyat sa kapangyarihan. Ang kakayahang mag-transform sa anyo ng isang tao ay napakahalaga dahil tinukoy nito ang kanilang mga antas. Ang mga hindi nakapag-transform sa anyo ng isang tao ay katumbas o mas mababa sa mga cultivator sa yugto ng soul forming. Dahil ang mga makalangit na kapigatian ay hindi umiiral sa 10,000 demon realm, ang antas ng paglilinang ng mga demonyo at diablo ay maaari lamang matukoy mula sa kanilang mga antas. Ang mga nasa 1st hanggang 3rd tier ay ikinategorya bilang low-grade demons at low-grade devils, samantalang ang nasa 4th hanggang 6th tier ay ikinategorya bilang high-grade demons at high-grade devils na medyo bihira. Panghuli, ang mga nasa 7th hanggang 9th tiers ay ikinategorya bilang sky demons at sky devils. Mula sa obserbasyon ni Justin, ang 1st tier ay magiging katumbas ng unang antas ng 3 Gibson Fire Tribulation, samantalang ang cultivation level ni Zemo ay katumbas ng Weak Waters. Ang kanyang kasalukuyang cultivation ay nasa Taiching Heavenly Lightning Tribulation, kaya dapat siya ay nasa 7th tier. Gayunpaman, hindi siya sigurado tungkol dito dahil ang lakas ng cultivation ay hindi mahihinuha mula sa mga tier. Dahil ang iba't ibang cultivation technique ay nagtataglay ng iba't ibang kapangyarihan, kaya may espesyalidad ng Endless Resolve Restoration Scripture, naisip ni Justin na mas mataas siya sa mga nasa larangang ito kahit na sila ay nasa parehong antas. Wala pang 200 Sky Demons at Sky Devils sa kaharian at ang tanging elite na nasa tuktok ng 9th tier ay ang Lord of the Jade Fox Palace. Tila, ang Nine-Tailed Sky Fox ay ang pinakamatandang Sky Demon sa kaharian, ngunit walang sino man ang tunay na nakauunawa sa kanyang background at halos wala siyang pakialam sa mga demonyo at demonyo sa kanyang teritoryo. Maaaring nasaktan ni Justin ang tila nakakatakot na Demon Fox dahil ang tuktok ng 9th tier ay katumbas ng Yuching Heavenly Lightning Tribulation. Kahit na ang mga magsasaka mula 20,000 taon na ang nakalilipas ay hindi kailanman nakaligtas sa makalangit na kidlat na kapigatian. Gayunpaman, mas nag-aalala si Justin sa pag-alis sa kaharian na ito sa pamamagitan ng tore. Naghihintay sa kanya ang kanyang asawa, anak at mga manliligaw, at kahit alam niyang kailangan niyang manatiling kalmado, nangingibabaw sa kanya ang kanyang pagkabalisa. Sumuko si Zemo matapos tumanggi si Justin na makinig sa kanya. Kahit na nag-aatubili siyang umalis, nagpaalam pa rin siya kay Justin. Naramdaman ni Justin na may lihim na motibo si Zemo sa pag-imbite sa kanya, ngunit tinatamad siyang mag-usisa pa kaya hinayaan na lang niya ito. Kahit na dumating na ang gabi, dinala pa rin ni Justin si Lucille habang tinatahak nila ang direksyong northeast. Walang sinabi si Lucille at sumunod sa kanya. Nadama ni Justin na mas nakaka-relax sa kanyang kumpanya. Ayon kay Zemo, mararating nila ang White Cloud City, ang pinakamalaking lungsod ng Jade Fox Palace, sa loob ng 3 hanggang 4 na araw.
Sa teknikal, hindi angkop na pumasok sa isang lungsod ng angkan ng demonyo ngunit makakahanap sila ng mga spiritual na bato at pinaamo ang mga demonyong hayop doon. Ang mga demonyong hayop ay magsisilbing paraan ng transportasyon. Dagdag pa, ang White Cloud City ang pinakamalapit sa Heaven Lake kaya hindi pinili ni Justin na gumamit ng ibang paraan. 3 araw na ang lumipas mula nang mawala sina Justin at Lucille. Ang Gibson Mansion ay abala sa pagharap sa libing ni Lester. Maliban sa pagdadalamati para kay Lester, ang mga miyembro ng Gibson clan ay nag-aalala at natatakot sa pagkawala ni Justin. Si Gavin ay mukhang pagod na pagod dahil sa hindi magandang pahinga sa nakalipas na 3 araw habang siya ay nakaupo sa tabi ni Parley at Rebecca. Namamaga ang mga mata ni Rebecca habang nakatingin sa harapan na may blankong ekspresyon. Namumula ang mga mata ni Marian habang nakaupo siya sa isang sulok kasama si Leia sa kanyang kondangan. Natahimik si Leia, naramdaman ang mabigat na kapaligiran sa kanilang paligid. Tumingin si Abbas Morgana sa kanyang paligid na may malungkot na ekspresyon at bumaantong hininga. Old Marshal, hinanap ko ang Shoe Mountain at ang Demon Trap Tower ngunit wala akong nakuha. I'm really sorry. Dahan daw ang ikinaway ni Gavin ang kanyang mga kamay, nawawala rin ang nag-iisang apo mo, alam kong ginawa mo na ang lahat ng iyong makakaya. Nabulunan si Morgana nang maalala niya si Lucille, ang aking apo ay palaging mahirap ang buhay. Ang kanyang mga magulang ay namatay sa ibang bansa noong siya ay bata pa at ngayon siya ay nawawala. Sana lang ay kasama niya si Justin. Sa tabi ni Justin, mas malaki ang tsansa niyang mabuhay kung siya ay mapupunta sa isang lugar na mapanganib. Magiging maayos sila, sigurado akong buhay pa sila, biglang tumayo si Rebecca. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, hindi tayo dapat umiyak, tiyak na magiging maayos si Justin. Siya ang aking nag-iisang anak, magiging maayos siya. Siya ay. Tumayo si Parley at niyakap siya, Rebecca, huminahon ka. Wala kaming natanggap na masamang balita, baka uuwi na si Justin kasama si Miss Lysander. Tumango si Rebecca at pilit na ngumiti, oo. Dapat nga, magiging maayos si Justin. Sige, ipaubaya natin ito kay Morgana. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa, sabi ni Gavin na may tame time na ekspresyon, kahit na mukhang mapayapa ang Central ngayon, may mga taong susubukan na magplano laban sa atin kapag nalaman nilang nawala si Justin. Kaya walang makakaalam nito. Naiintindihan ba ninyo? Nawala ang kalungkutan ng lahat ng banggitin ito ni Gavin. Noon lamang nila napagtanto ang kalubhaan ng bagay na ito. Tama si Gavin. Ang angkan ng Gibson ay maaaring magmukhang matagumpay ngayon ngunit ang kanilang mga kaaway ay napilitang sumuko dahil sa kawalan ng kakayahan ni Justin. Ngayong nawawala si Justin, sino ang magliligtas sa kanila kung may gulo? 1303. Lumipas ang 3 araw, pumasok sina Justin at Lucille sa isang kapatagan pagkatapos maglakbay sa Demon Night Forest. Kahit na ang 10,000 Demon Realm ay binubuo lamang ng isang lupain, ito ay malawak pa rin. Nawalan ng pasensya si Justin sa nakalipas na 2 araw at nauwi sa pagskitering sa kagubatan gamit ang paraan na mas nakakatipid sa True Yuan. Ang paligid ng 10,000 Demon Realm ay ang Endless Sea kung saan dumadaloy ang lahat ng ilog at sapa sa realm. Wala pang nakarating sa dulo ng dagat, kaya tinawag na Endless Sea. Ang isa sa mga ilog ay Dome Alloy sa White Cloud City, na may sukat na ilang kilometro ang lapad. Dahil sa mga singaw ng tubig na naipon sa itaas ng ilog, nakita ang mga ulap at fog na umaaligid sa paligid ng lungsod, kaya ang lungsod ay pinangalan ng White Cloud City. Kahit na ito ay isang lungsod ng angkan ng demonyo, ito ay mukhang katulad ng isang lungsod ng tao, na may mga gusali mula sa Xia, Shang, Zhou, Tang, Song at Ming dynasties. Ang pagkakaiba lamang ay ang kakulangan ng mga pader ng lungsod at ang mga gusali ay nakakalat sa buong lungsod na may mga kalsada sa pagitan ng mga ito. Hindi ito ikinagulat ni Justin dahil lahat ng uri ng mga demonyo at devil cultivator mula sa iba't ibang dinastiya ay papasok sa kaharian na ito. Dahil dinala ang kanilang orihinal na sibilisasyon sa kaharian na ito, hindi nakakagulat na malaman na ang mga demonyo ay nagtatag din ng katulad na uri ng sibilisasyon ng tao. Kung tutuusin, ang mga demonyo ay kapareho ng mga nagsasaka ng demonyo, mayroon silang anyo ng isang tao at mayroon silang katalinuhan. Mula pa noong dakilang sinaunang panahon, ang mga tao ang naging tagapamahala ng lahat ng nabubuhay na bagay, kaya ang estilo ng pamumuhay na ito para sa mga demonyo ay tiyak na mangyayari. Gayunpaman, ang kanilang sibilisasyon ay tila tumigil.
Ang lungsod ay mukhang katulad ng sinaunang Zenica, na malamang na nauugnay sa paghina ng mga magsasaka sa Zenica, na nagresulta sa kakulangan ng mga magsasaka mula sa pakikisangkot sa tore. Kuya Gibson, ganito ba tayo papasok? Magagalit ba sila sa atin? Nag-aalalang tanong ni Lucille habang nakatayo sila sa tuktok ng isang burol. Kailangan nating pumasok kahit na ganoon ang kaso. Una, hindi ako lubos na naniniwala sa mga salita ni Zemo at kailangan kong kumpirmahin kung ang Heaven Tower lang ang tanging paraan para makalabas tayo sa kaharian na ito. Pangalawa, kailangan nating maghanap ng demonyong halimaw at espiritual na mga bato para makatipid tayo ng oras at mapanatili tayong ligtas. Ibinaba ni Lucille ang kanyang ulo sa pagsisisi, kung mas mataas lang ang cultivation ko, wala pa ako sa Golden Core Realm at kahit sinong demonyo na may anyo ng tao ay mas malakas kaysa sa akin. Magiging pabigat lang ako sa iyo sa mga laban. Humalaklak si Justin, hindi mo ba alam na ang mga lalaki ay mahilig protektahan ang mahihinang babae? Ano ang silbi ng pagkakaroon ng isang lalaki kung lahat ng babae ay malakas? Ang iyong kahinaan ay tama lang, walang magmamahal sa iyo kung ikaw ay mas malakas. Kung totoo lang yan. O kung hindi, tinanggap mo na sana ang confession ko. Ungol ni Lucille. Napabuntong hininga si Justin at awkward na hinawakan ang kanyang leeg, bakit mo ibinabanggit muli ito? Naging matapang ka. Ngumisi si Lucille. Para bang nagkaroon siya ng lakas ng loob, nagsalita siya, bakit naman ako magiging duwag? Napag-isipan ko na, kailangan na nating manatili dito kung hindi na talaga tayo makakabalik. Sino ba ang may pakialam sa moralidad dito? Sigurado akong malulutas ang lahat ng problema natin. Nagulat si Justin ngunit hindi siya naglakas loob na isipin iyon. Napabuntong hininga, sinabi niya sa kanya, huwag na nating pag-usapan ito at magpatuloy. Natakot si Lucille na magalit sa kanya kaya masunurin itong tumango at sumunod sa kanya. Hindi nagtagal at bumaba sa White Cloud City. Pagpasok nila sa lungsod, kakaiba ang tingin sa kanila ng mga demonyo. Buti na lang, iyon lang ang ginawa nila. Sa kanilang kaiganhawahan, walang lumapit sa kanila o nagtangkang manggulo sa kanila. Ang lungsod ay mukhang katulad ng iba pang mga sinaunang lungsod sa Zenica, maliban sa mga demonyong hayop na ginagamit tulad ng mga kabayo. Nagmukhang bago ang lahat kay Lucille na nagpaginhawa sa kanyang pakiramdam. Nang sila mismo ay naglalakad sa isang gusaling na babalutan ng pulang tela, isang babaeng demonyo ang nakatayo sa harap ni Justin. Nakatali ang kanyang buhok gamit ang mga tradisyonal na hairpins at nakasuot siya ng pulang damit na may gintong tahi na nagpapakita ng kanyang matitipunong dibdib at makinis na balikat. Binata, dapat ay bago ka rito. Mahinang tanong nito sa kanya. Pinaikit ni Justin ang kanyang mga mata at napagtanto na ang ibang mga babaeng demonyo ay nakasuot ng kapareho sa kanya. Lahat sila ay nakatingin sa kanya ng may mapang-asar na tingin. Tiningnan niya ang babaeng demonyo sa harap niya at tumango, pumasok ako dito nang hindi ko alam pero bago lang yata ako dito. Ang babaeng demonyo, kawili-wili ka. Ang mga pumasok sa kaharian na ito ay nahuli ng Heaven Tower sa parehong dahilan. Mukhang maraming tao ang pumasok dito noon kaya walang kumausap sa amin nang pumasok kami sa lungsod. Sinubukan ni Justin na magsiyasat pa. Tumaas ang kilay ng babaeng demonyo, talaga. Hindi ko sasabihing maraming tao pero paminsan-minsan ay may pumapasok. Baka tao kayong dalawa pero hindi namin kayo tretuhin bilang alien. Panigurado. Miles ang pangalan ko, paano ko kayo haharapin? Justin. Kuya Gibson, huni ni Miles. Lumapit siya kay Justin at hinimas ang dibdib sa braso nito. Sa isang mapang-akit na boses, sinubukan niya itong tuksuhin, Brother Gibson, dapat mong i-enjoy ang iyong mga araw dito ngayong nandito ka. Halika at makipaglaro sa amin. Sa wakas ay nakumpirma ni Justin ang pagkakakilanlan ng gusaling ito at pinigilan niya ang pagtawa, mayroon kayong brothel dito. Namula si Lucille at lumingon sa gilid ng hawakan ni Miles si Justin, ngunit mabilis siyang tumalikod nang marinig niya si Justin. Si Miles ay bukas tungkol dito, ano ang mali doon? Ang mga demonyo ay may mga pagnanasa din. Bakit? Ang mga tao ay pinapayagang mag-alay ng kanilang mga katawan para sa kasiyahan at ang mga demonyo ay hindi maaaring gawin ang parehong. Sa wakas ay naunawaan ni Justin ang parirala na ang lahat ng buhay ay pantay. Nagkunwari siyang bumantong hininga at sinabing, narinig ko na ang pera sa kaharian na ito ay ang mga espiritual na bato mula sa walang katapusang dagat.
Wala akong espiritual na mga batong maibibigay bilang kabayaran. Kuya Gibson. Bago pa siya makasagot ni Miles, galit na sumingit si Lucille, hindi ka makakasama sa kanya. Paano mo ito magagawa sa mga kapatid na naghihintay sa iyo? Mapait na ngumiti si Justin, ngayon ay iniisip niyang umalis dito. Nagkibit balikat, sinabi niya sa kanya, kaya sinabi kong wala akong espiritual na mga bato. Ikaw. Galit na galit si Lucille. Ano ba kasing iniisip niya? Mas gugustuhin niyang hawakan ang babaeng demonyo kaysa sa kanya. Humajejek si Miles, ayos lang, magkakaroon ka ng mga espiritual na bato sa kalaunan. Maaari mo itong ilagay sa tab at magbayad mamaya. Naintriga si Justin, magagawa mo rin iyan. Hindi ka ba natatakot na hindi ako magbabayad? Halika, halatang bago ka rito, pagmamalaki ni Miles, ito ang White Cloud City. Ang ating Panginoon ng lungsod ay si Lord Baltimore, isa sa 36 na Sky Demons, ang pinapabore na general ni Lord Jade Fox. Ang sino mang maglakas loob na tumalikod sa kanilang utang ay magkakaroon ng masakit na kamatayan. Bamuka ang bibig ni Justin sa realisasyon at nag-alinlangan siya bago umiling, papasa ako. Hindi ko pa alam kung paano kumita ng pera. Mamamatay ako ng masakit kapag hindi ko nababayaran ang aking utang. Bakit hindi mo ako sabihin sa isang lugar para kumuha ng mga espiritual na bato at bumili ng mga demonyong hayop? Nagningning ang mga mata ni Miles at nakangiting tumingin kay Lucille, Brother Gibson, naghahanap ka ng mga espiritual na bato, tama ba? May papalit ako sa iyo ng mga espiritual na bato. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Sabi ni Justin. Itinulak ni Miles ang kanyang mga labi at sinenyasan si Lucille, ang babaeng ito ay hindi makakaligtas sa 10,000 Demon Realm. Kahit sinong demonyo na may anyo ng tao ay madaling pumatay sa kanya. Hindi mo siya mapoprotektahan magpakailanman. Bakit hindi mo siya ibigay sa amin? Maaari namin siyang sanayin at hayaan siyang maglingkod sa mga customer. Hindi lamang siya mapoprotektahan ng ating Panginoon, ngunit makakaligtas din siya sa espiritual na batong ito. Malamig na kumikinang ang mga mata ni Justin at namuo ang pagngisi sa kanyang mga labi. No wonder lumapit siya sa kanya, she wasn't trying to earn money. Sa halip, sinusubukan niyang bilhin si Lucille mula sa kanya. Naunawaan ni Lucille ang kanyang mga salita at namutla siya, hindi namamalaya na dumikit kay Justin. Mahigpit siyang kumapit sa manggas ni Justin, na para bang natatakot siyang mabenta. 1304. Silly girl, ano ba ang kinatatakutan mo? Ganun ba akong klaseng tao? Tinapik ni Justin ang mga kamay ni Lucille habang tumatawa. Kinagat ni Lucille ang kanyang mga labi at tumingin kay Justin na may nakakaawang tingin, ay. Alam kong hindi mo gagawin, pero natatakot pa rin ako. Ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay bumaba sa lupa, na napapaligiran ng mga demonyo na mas malakas kaysa sa kanya. Makakaasa lang siya kay Justin. Ngumiti si Miles, pretty girl, hindi kita minamaliit pero magdudulot ka lang ng problema sa kanya kapag kasama mo siya. Ang mga customer dito ay gusto ng tao. I guarantee you'll live a good life if you join US. Kahit na ayaw mong mamuhay ng mas magandang buhay, dapat mong isipin in behalf of Brother Yang. You look so pure and innocent, I'm sure. Ako. Natakot si Lucille at hinaila ang damit ni Justin, Brother Gibson, pwede ba tayong pumunta? May iba pang gustong itanong si Justin ngunit nang makita kung gaano kaitekot si Lucille, wala siyang pagpipilian kundi ang umalis sa lalong madaling panahon. Alam ni Miles na walang kabuluhan na ipagpatuloy ang pag-uusap dahil walang plano si Justin na tumugon sa kanya. With a coquettish giggle, she bid them goodbye. Nang makalakad sila ng sapat na malayo, tumangala si Miles sa isa sa mga babaeng demonyo sa itaas niya. Nahadjap ng mata ng babaeng demonyo ang kanyang mata at nag-transform sa isang maliit na gintong ibon. Gamit ang mga pakpak, mabilis siyang nawala sa paningin. Pagkatapos umalis sa brothel, inikot ni Justin ang lungsod kasama si Lucille at natuklasan ang lahat ng uri ng mga demonyo. Nakipag-usap siya sa ilang mas palakaibigan at naunawaan na ang tanging paraan sa labas ng kaharian ay sa pamamagitan ng Heaven Lake at ang 79 na level seeking heavenly lightning sa Heaven Tower. Gayunpaman, halos lahat ay nanunuya na nagsabi sa kanya na siya ay maghuhukay ng kanyang sariling libingan sa pamamagitan ng paggawa nito.
Nang malaman ni Justin ang kanyang daan sa paligid ng lungsod, hinanap niya ang mga palengke na nagbebenta ng mga demonyong hayop ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang mga pinaamo at mabilis na gumagalaw ay mahal, lalo na ang mga lumilipad na demonyong hayop. Kailangan niya ng malaking halaga ng espiritual na mga bato upang makabili ng isa. Sa isang kaharian kung saan kulang ang espiritual na enerhiya, ang mga espiritual na bato na nakuha mula sa walang katapusang dagat ay mga mapagkukunan ng enerhiya para sa mga labanan at mahahalagang materyales para sa pag-akyat. Walang paghihigpit sa pagkuha ng mga espiritual na bato hanggat kaya mong sumisid sa walang katapusang dagat at labanan ang mabangis na aquatic demonic beast. Gayunpaman, ang mga espiritual na bato ay karaniwang nakabaon ng malalim sa loob ng dagat. Hindi lamang ito mahirap matuklasan, ang panganib ng pagnakawan at pagpatay ay mataas kaya ang ani ng mga espiritual na bato ay palaging mababa. Higit pa rito, hindi may tatago ng mataas na antas ng paglilinang ang katotohanang walang sinuman ang makakaalis sa kaharian, kaya halos hindi gagamit ang mga tao ng mga espiritual na bato para sa pag-akyat. Karamihan ay ginagamit nila ito para palitan ang kanilang true yuan o bilang currency. Gusto ni Justin na pagnakawan ng lahat ng tao sa mga lansangan ngunit ito ay magbubunsod sa kanila. Hindi gugustuhin ni Justin na maging bandido at bugbugin nila. Palibhasa ay umalis na walang pagpipilian, si Justin ay maaari lamang dalhin si Lucille sa labas ng lungsod at maglakbay sa hilagang silangan. Kahit hindi sila makasakay, maabot pa rin nila ang Heaven Lake sa pamamagitan ng pagtawid sa bundok ng Jade Fox. Maaaring ito ay isang mahabang paglalakbay ngunit si Justin ay nakahinga ng maluwag na magagamit niya ang kanyang true yuan upang pabilisin ang kanyang lakad, alam na ang 10,000 Demon Realm ay hindi kasing gulo gaya ng iniisip niya. Pagkaalis sa White Cloud City ng ilang kilometro, pumasok sila sa isang maburol na lupain na nagpapakita ng magandang tanawin. Bibilisan na sana ni Justin ang kanilang lakad nang maramdaman niya ang isang grupo ng mga tao na papunta sa kanilang direksyon. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga demonyong nakasakay sa higanteng Thunder Lizards ang hamarang sa kanilang daan. Ang Thunder Lizards ay may taas na 3 hanggang 4 na metro, na pinahire ng gintong kaliskis. Mukha silang matipuno ngunit sa totoo lang ay maamo sila dahil sa kanilang mababang katalinuhan. Ang mga butiki na ito ay maaari lamang umatake sa iba gamit ang kanilang mga kuko kaya sila ay karaniwang ginagamit bilang isang paraan ng transportasyon. Sa ngayon, ang grupo ng mga demonyo ay tumingin sa kanila sa isang mayabang na paraan. Ang nangunguna sa kanila ay nakasuot ng vest na gawa sa balat ng tigre. Makapal ang mukha nito habang nakatingin sa kanila ng may masamang tingin. Mukha kang banyaga, bago ka ba dito? Tanong niya ng bongga. Na-alerto si Justin. Ang paglilinang ng demonyong ito ay hindi mas mababa kaysa kay Zemo kaya pinili niya maging direkta, bago lang kami dito, may kailangan ka ba sa amin? Napangiti ang demonyo, maaari mo kaming lampasan ngunit nasakop na namin ang lupain. Kailangan mong magbayad ng toll. Inisip ni Justin na siya ay masyadong malas. May ibang tao na nandito para manakawan siya noong pinili niyang huwag nakawan ang iba kanina. Pinag-isipan niyang lumipad palayo kasama si Lucille para makalayo sa kanila, ngunit may mas magandang opsyon. Dapat marunong ding lumipad ang mga demonyong ito. Dagdag pa, kung walang sapat na heaven and earth energy, ang kanyang bilis ay magiging mas mabagal kaysa dati. Guys, kung masasabi nyo na bago lang tayo dito, wala na tayong spiritual stones. Pwede ba tayong ma-exempt sa pagbabayad ng toll this time? Ngumisi si Justin. Ngumisi ang demonyo, talagang may paraan ang mga tao sa mga salita. Paano tayo kikita kung papayag tayo dyan? Ayos lang kung wala kang anumang mga espiritual na bato, maaari mong i-offset ito sa babaeng katabi mo. Wala siyang anumang cultivation. Ibigay mo siya sa amin at pakakawalan ka namin. Naunawaan na ito ni Justin at inisyo niya, akala ko ang brothel lang ang nagnenegosyo ng ganito ng lantaran, nangyayari rin ito sa ligaw. Sa palagay ko ay medyo komplikado din ang mga bagay dito. Kumunat ang noo ng demonyo, anong brothel, ako ang pinuno ng terrain na ito sa White Cloud City. Kilala ako ng lahat, ang Demon Lord Holden. Mas mabuting pag-isipan mo ito ng 2 beses kung hindi, kakainin ka ng ating mga butiki.
Nang makita kung paano niya pinanggahasan na tawagin ang kanyang sarili bilang Demon Lord, dapat ay malapit siya sa Sky Demon rank. Kahit na hindi pa siya Sky Demon, hindi magiging ganoon kababa ang kanyang cultivation. Gayunpaman, walang mood si Justin na mag-aksaya ng oras sa kanya. Nagdilim ang kanyang mukha nang patuloy silang ginugulo ng demonyo, hindi mo kami papakawalan kapag ako ay mabait. Mabuti pa, naghahanap pa rin ako ng isang tao. Ilagay mo ang iyong espiritual na mga bato at mga demonyong hayop at bibigyan kita ng malinis na kamatayan. Natawa ang mga demonyo sa kanyang sinabi. Haha! Tama ba ang narinig ko sa kanya? May isang bagong katulad mo ang nagbabalak na manakawin tayo. Alam mo ba kung kaninong teritoryo ka? Tumawa si Holden. Sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, tumalon si Justin mula sa lupa at sinuntok ang demonyong pinakamalapit sa kanya. Sa isang nakakatusok na tunog, tumalsik ang dugo sa hangin. Tumayo si Justin sa ibabaw ng Thunder Lizard at sinipa ang demonyo sa lupa. Sa sandaling nahulog ang demonyo sa kanyang kamatayan, isang itim na rhinocero ang lumitaw sa halip na isang tao. Ang demonyo ay bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Umaagos ang dugo mula sa butas na nabuo sa matigas nitong balat. Nangyari ito sa loob ng ilang segundo at walang inaasahang gagawin iyon ni Justin. Kahit nasa 4th tier ang Black Rhinoceros, agad itong pinatay dahil hindi ito nakapag-react sa oras. Si Lucille ay natakot at tumingin siya kay Justin na may pagkatulala na ekspresyon, hindi alam kung ano ang gagawin. Naramdaman ni Holden na parang may sumampal sa kanya. Ang kahihiyan ay nagpabaliw sa kanya at siya ay umungal, patayin siya. Patayin siya. 13:05. Ang mga demonyo ay matagumpay na na-provoke ni Justin. Napapaligiran ng mga makukulay na kislap ng True Yuan, tumalon sila mula sa Thunder Lizards at sumugod kay Justin. Ang mga pamamaraan ng paglilinang ng mga demonyo ay batay sa kanilang mga talento na binubuo ng hangin, bato, apoy at yelo. Bagaman sari-sari, ang kanilang mga pamamaraan ay hindi mas mababa sa mga taong nagsasaka. Diretso ang pag-atake ni Justin gamit ang kanyang katawan dahil ang pagpapatawag sa kanyang True Yuan ay makakaubos ng enerhiya. Gayunpaman, nagpatawag siya ng ilang sumadi True Fire habang nakarating siya ng ilang suntok at sipa na umani ng masasakit na sigaw mula sa mga demonyo. Ang mga demonyong ito ay higit sa lahat ay nasa 3rd at 4th tier, kaya kailangan nilang gumastos ng maraming True Yuan upang mapaglabanan ang sumadi True Fire. Naina si Justin sa kalagitnaan at kinuha ang Golden Dagger ng Blood Dragon mula sa singsing ng Somero. Ito ay isang angkop na sandata laban sa matipunong mga demonyo dahil ang punyal na ito ay makahahadlang sa paggaling ng sugat. Nakita ang mga gintong ilaw sa mga demonyo habang nilalaslas sila ni Justin gamit ang punyal. Isang malakas na hangarin na pumatay ang namumuo sa loob ni Justin habang sinasaksak niya ang kanilang mga utak at sinunog ang kanilang mga katawan gamit ang Sumadi True Fire. Malakas din si Holden ngunit lahat ng pagtatangka niyang saktan si Justin gamit ang kanyang mga kuko ay nabigo. Sa halip, ang kanyang braso ay pinutol ni Justin, na naging sanhi ng patuloy na pagdaloy ng dugo mula sa sugat. Dahil puno ng galit, ang katawan ni Holden ay lumaki ng isang paa. Habang lumalaki ang kanyang mga kalamnan, ang mahinang pilak na liwanag ay makikita sa kanya. Crush kita! Sa isang dagandong, sinuntok ni Holden si Justin na parang pilak na punyal na gustong tumago sa lahat ng barikada. Ang True Yuan mula sa kanya ay kasing lakas ng isang ganap na pag-atake ng isang 6 Frostwater Cultivator at nagpasya si Justin na umiwas sa kanyang bilis, ayaw niyang sayangin ang kanyang True Yuan sa pag-atake ni Holden. Ang tunay na plano ni Holden ay nahayag ng kumilos si Justin. Si Lucille ay tumambad sa harap ni Holden. Nagmura si Justin sa ilalim ng kanyang hininga at pinilipit ang kanyang katawan para saksakin ang likod ni Holden. Naiwasan ni Holden ang kanyang pag-atake sa huling segundo at umungol sa kawalan ng kasiyahan, ang swerte mo. Guys, tara na. Napagtanto ni Holden na hindi siya katapat ni Justin. Bagamat marami silang mga tao, ang pagkakaiba sa kanilang paglilinang ay hindi maaaring pagtagumpayan. Mamamatay lang sila kung magpapatuloy ang laban. Gayunpaman, hindi sila hinayaan ni Justin na umalis at humingi ng tulong. Mabilis siyang nagpatawag ng 2 Fire Dragon gamit ang kanyang Sumadi True Fire at hinampas ang mga demonyo gamit ang mga Fire Dragon. Sa masasakit na hiyawan, ang mga dragon na apoy ay gumagapang sa kagubatan at sumunggab sa mga demonyo.
Ang natitirang mga demonyo at ang kanilang mga Thunder Lizard ay nasunog hanggang sa abo. Ang cultivation ni Holden ay mas mahusay kaysa sa kanyang mga compound, kaya nagawa niyang tumakas ng malayo sa Sumadi through fire. Sumuko si Justin sa paghabol kay Holden dahil kailangan niyang alagaan si Lucille. Natakot si Lucille at napagtanto niyang hindi niya kayang protektahan ang sarili. Bulong niya nang makita ang mataimtim na ekspresyon ni Justin, Brother Gibson, may problema ba tayo? Pilit nang umiti si Justin, sa tingin ko wala siyang backup, huwag kang mag-alala. Bumulong si Lucille habang nakatingin sa gulo sa lupa, lahat ng ito ay dahil wala akong silbi. Lagi akong nanggugulo sa inyo. Tama na, imbes na pag-usapan ang mga bagay na walang kaparerekan tulad nito, bakit hindi mo ako tulungang maghanap sa mga butiki na ito? Tinapik ni Justin ang kanyang ulo, natatakot na siya ay kumilos ng hindi makatwiran. Sa wakas ay lumabas na si Lucille. Kahit na tinatakot siya ng higanteng Thunder Lizards, pinilit niyang maglakad patungo sa mga bangkay at maghanap sa mga sako. Di nagtagal, napagtanto nila na ang mga sako ay puno ng pagkain at makukulay na espiritual na mga bato. Ang mga espiritual na batong ito ay parang mga ordinaryong kristal ngunit sila ay talagang puno ng espiritual na enerhiya. Ang halaga ng mga bato ay tinutukoy ng intensity ng espiritual na enerhiya sa loob ng mga ito. Kinuha ni Justin ang mas maganda at itinago ang mga ito sa kanyang singsing sa somero bago gamitin ang natitira upang mapunan muli ang kanyang True Yuan. Ang laban na ito ay nagpaunawa sa kanya tungkol sa kakulangan ng espiritual na enerhiya sa larangang ito. Napakasimpleng laban lang at nararamdaman na ni Justin ang kanyang True Yuan na nauubos. Hindi ba matutuyo kaagad ang kanyang True Yuan kung kailangan niyang harapin ang mahihirap na kalaban ng walang anumang espiritual na bato upang mapunan ang kanyang True Yuan? Gayunpaman, hindi pa oras para isipin ito dahil maaaring bumalik si Holden ng may tulong. Ngayong mayroon na silang mga espiritual na bato, dapat siyang umalis dito sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang pagtakbo sa kanila. Para naman sa Thunder Lizards, si Justin ay kailangang sumuko sa kanila. Nang ihatid na sana ni Justin si Lucille para kumilos, narinig niya ang paghinga nito habang nagsisimula sa isang sako na natagpuan sa huling Thunder Lizard. Lumapit si Justin at napagtanto na isang dalaga ang nasa loob ng sako. Mukha siyang bata at desente. Hindi man siya ganoon kaganda, hubog ang kanyang katawan. Ang kanyang dilaw na damit ay punit-punit at ang kanyang mukha ay natatakpan ng mga mantsa ng luha at dumi dahil sa pag-iyak. Sa sandaling napansin niya sina Justin at Lucille, nakiusap siya sa kanila, huwag. Huwag mo akong patayin. Hindi ako bandido. Naawa si Lucille sa kanya at hinugot ang sako sa kanya. Huwag kang matakot, hindi ka niya papatayin. Demonyo ka rin ba? Tinapik ni Lucille ang kanyang balikat at nagtanong na may banayad ng ngiti. Pinagmasdan siyang mabuti ni Justin, sa palagay ko ay nakuha niya ang kanyang anyo ng tao, ang kanyang paglilinang ay mas mahina kaysa sa iba. Maingat na tumango ang ginang, ako. Nasa first year lang ako. Akala ni Justin pero may kakaiba. Sa teknikal, ang mga demonyo sa first year ay dapat magkaroon ng cultivation na katumbas ng 3 Gibson Fire Tribulation ngunit hindi iyon ang nangyari. Maliban kung, ang kaharian ay pinigilan ang kanilang paglilinang sa mas malaking lawak. Hindi alam ni Justin na malapit na siya sa sagot. Ito ay may katuturan dahil ang kaharian na ito ay ginamit upang apihin ang mga demonyong ito. Kailangan nila ng mas maraming enerhiya mula sa langit at lupa kaysa sa mga tao. Sa isang lugar kung saan ang espiritual na enerhiya ay kulang at ang komunikasyon sa pagitan ng langit at lupa ay mahirap, ang mga demonyo ay hindi maaaring maging mas malakas. Hindi gaanong inisip ni Lucille si Justin. Siya ay may labis na habag sa mga nagdurusa dahil siya ay isang Budista. Anong pangalan mo? Bakit ka nasa sako? Medyo na-relax ang ginang sa ilalim ng kanyang magiliw na titig at mahinang sinabi niya, ako. Ang pangalan ko ay Cecile. Gusto kong pumunta sa Sky River City malapit sa Heaven Lake. Doon ako nakatira ngunit nabangga ko ang mga high-grade demons at nahuli nila ako. Malinaw na sinusubukan nilang dalhin ang batang babaeng demonyong ito sa brothel sa lungsod at kumita ng kaunting kita, tulad ng sinubukan nilang gawin kay Lucille. Malapit sa Heaven Lake. Lumiwanag si Lucille, mabuti naman, pupunta rin tayo sa Heaven Lake. Doon ka nakatira kaya sigurado akong alam mo ang pinakamalapit na ruta. Gusto mo bang sumama sa amin?
Uminit ang ulo ni Justin sa kanyang sinabi, Lucille, delikado para sa kanya kung sasama siya sa atin. Hindi ba mas delikado kung kailangan kong protektahan ang dalawang tao? Nagpout si Lucille, hindi totoo yan. Nasa first year siya at wala pa ako sa soul forming stage. Siguradong mas malakas siya sa akin. At saka, gusto mo ba talaga siyang iwan dito? Paano kung bumalik ang mga grupo ng demonyong iyon? Malalagay na naman siya sa panganib. Nawalan ng masabi si Justin. Tama siya ngunit nag-alinlangan si Justin na magsama ng isang estranghero. Naramdaman ni Cecile ang kabaitan ni Lucille at lumuhad siya sa harap ni Justin para magmakaawa, Guro, isa lang akong ordinaryong demonyo sa kaharian na ito. Kung talagang nasa panganib tayo, kailangan mo lang siyang protektahan. Hindi ako magkakaroon ng sama ng loob sa iyo. Alam ko ang pinakamalapit na ruta papunta sa Heaven Lake, makakatipid ka ng oras sa ilalim ng aking pamumuno. Hindi ba't bago ka lang dito? Matalino siya, nag-aalok ng mapang akit na proposal kay Justin mula sa narinig niya kanina. Sa katunayan, maaaring may alam si Justin tungkol sa kaharian na ito ngunit mayroon pa rin siyang pagdududa. Makakatulong ang pagkakaroon ng tour guide. Hinailan ni Lucille ang braso ni Justin nang mapansin niya ang pag-aalinlangan nito, Kuya Gibson, tulungan mo siya. Hindi sila kalaban mo, nakakaawa si Cecile. Hindi makatanggi si Justin sa kanya at tumango siya. Sa mga ganitong sitwasyon, hindi man lang inisip ni Lucille ang kanyang kapakanan dahil sa kanyang personalidad. 1306. Nakita ang mga kubo ng kawayan na nakatayo sa tabi ng isang lawa na matatagpuan sa loob ng Purple Bamboo Forest ng 10,000 Demon Realm. Isang lalaking may purple na mahabang buhok na nakasuot ng maluwag na puting robe na may jade flute na nakatali sa kanyang baywang ang nakitang nakasandal sa isang kalapit na bato na maaliwalas habang nakahawak sa isang fishing rod gamit ang isang kamay at isang bote ng gourd sa kabilang kamay. Mukhang maganda ang mood niya, humuhuni sa sarili habang nakayuko. Biglang kumunot ang ilong niya at kinilig siya na para bang may naamoy siyang masarap. Siya ay tumindig at inihagis ang kanyang pamangwit bago sumugod sa isa sa mga kubo. Sa sandaling ito, isang lalaking may mahabang itim na buhok ang lumabas sa pinto. Hawak niya ang isang kahoy na bar aisles ng alak na may pagmamalaki sa mukha. Napakabango. Halos ay sobsob ng lalaking may kulay ube ang kanyang mukha sa bar aisles, habang nakatingin sa lalaking may itim na buhok na may pagtataka, Kuya Song, gaya ng inaasahan sa isang mahilig sa alak. Napakahusay mo sa paggawa ng alak. Ito ba ang binanggit mo kanina? Ang alak. Ang lalaking itim ang buhok ay hinimas ang kanyang balbas at naglakad patungo sa lawa habang nakangisi. Minsan sinabi ni Wang Han mula sa Tang Dynasty sa Song of Liangzhou, ang mga Jade Cup ay napuno ng alak ngunit ang tunog ng pipa ay nagtulak sa kanila na umalis. Nagtimpla ako ng alak na ito para sa iyo, siguro kung si Brother Desmond ang naghanda ng mga Jade Cup. Pinag-iisipan pa rin ni Desmond ang tula at isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi nang marinig niya ang salitang Jade Cups, Brother Song, hindi ko kaya. Hiniling ko kina Duking at Mautay na hanapin ako ngunit hindi nila mahanap ang mga Jade Cups mula sa Qilian Mountains. 2 Jade Cup lang ang nakuha nila mula sa Kunlun Mountains. Ay! Pwede ba nating gamitin ang mga ito? Lumingon si Kuya Song at bumantong hininga, sayang naman pero gagamitin ko sila. Lumiwanag si Desmond at sinundan siya. Nagniningning ang mga mata niya nang makita ang barrel ng alak. Naglabas siya ng 2 tasa ng jade mula sa kung saan at inilagay ito sa mesa. Nang magbubuhos na sana ng alak si Brother Song, may ibang umagaw sa kanilang atensyon. Hindi nagtagal, pumasok si Zemo na nasa likod ang kanyang mga kamay. Kuya, pinainom mo ba si Mr. Song ng alak? Naaamoy ko sa malayo. Tumingin si Zemo sa kahoy na bar aisles ng alak na may kakaibang tingin. Ngumisi si Desmond sa kanya, Kuya, nasa oras ka lang. Nagtimpla ng alak si Mr. Song para sa akin at handa na ito. Halika at tikman mo, ngunit binilhan lang ako ni Dokang ng 2 Jade Cup para magamit mo ang 1 tasa ng kawayan. Bago pa makapagsalita si Zemo, kumuha si Desmond ng isa pang purple na bamboo cup at hinayaan si Mr. Song na punuin ito. Halos mapaiyak si Desmond nang makita ang pulang likido na para bang nakilala niya ang kanyang kasintahan.
Napabuntong hininga si Zemo, Mr. Song, best friend ka na ngayon ng kapatid ko. Bago ka lang dito pero ilang beses mo nang pinaiyak ang kapatid ko. Humalaklak si Mr. Song, Kuya Zemo, mahirap makatagpo ng mabuting kaibigan sa buhay natin. Hindi ko ini-expect na makakatagpo ako ng taong kapareho ko ng interes. Noong una ay binawasan ko na ang pag-inom ng alak ngunit hindi ko na kayang labanan ang alak ngayong nakilala ko ang iyong kapatid. Nakainom na si Desmond ng malaking alak at kinusot niya ang kanyang mga mata sa kasiyahan. Kuya Song, si Zemo lang ang kapatid ko pero wala siyang alam sa pag-inom at halaman lang ang iniisip niya. Ang mga kababata ko lang ang marunong magtanim. Nainis ako bago ka dumating. Inikat ni Zemo ang kanyang mga mata, the Devil Lord Desmond, ang pinuno ng mga Devil Cultivator. Ikaw ang nangungunang 3 elite sa kaharian na ito ngunit hiniling mo sa nangungunang 4 na high-grade devils na maghanap ng mga kagamitan sa paggawa ng serbesa. Dahil lang sa loyal sila sa iyo ay okay na sila, pagtatawanan ka ng iba kapag narinig nila ang tungkol dito. So ano? Ang Fox sa Jade Fox Palace ay walang kabuluhan din. Mas matanda din siya sa akin. Mas magaling pa rin ako kaysa sa mga uod na nasa Dragon Gorge. Nagsusumikap silang makaalis dito, nagsasayang ng enerhiya at pera para sa layuning iyon. Nagkibit-balikat si Desmond. Dapat nating i-enjoy ang ating oras at inumin ang ating alak. Kuya Desmond, hindi ba? Itinaas ni Mr. Song ang kanyang tasa at ngumiti. Nice one. Wala pa akong nakilalang tulad mo na marunong uminom ng alak. Mabilis na ni-refill ni Desmond ang kanyang tasa at maingat na kinalampag ang mga tasa nito na tila natatakot siyang matapan ang alak. Napabuntong hininga si Zemo at inubos ang kanyang alak bago sinabing, Brother, bumalik ako mula sa Demon Knight Forest at muntik na akong magkaproblema pero buti na lang, isang bagong dating, isang human cultivator ang tumulong sa akin. Ganun ba? May pumasok na naman. Sumagot si Desmond, hindi mo ginamit ang card ko. Duda ako na ang 108 demonyo sa Jade Fox Palace ay maglalakas loob na saktan ng kapatid ko. Gusto kong makipaglaro kaya hindi ko ito kinuha ngunit pagkatapos ay nabangga ko ang 2 taong iyon, tumingin si Zemo kay Mr. Song ng malalim, Mr. Song, iniisip ko kung narinig mo na ang isang taong cultivator mula sa labas ng mundo, ang pangalan niya ay Justin. Natigilan si Mr. Song at tumingin siya kay Zemo na may nagninangas na tingin. Bumigay sa kanya ang ekspresyon nito. Hindi nagulat si Zemo, alam ko na maraming mga diskarte sa pagpapaputok ngunit wala pa akong narinig na sino man na may kakayahang gumamit ng Nanming Fire. Walang kahirap-hirap na nakontrol ni Justin ang 2 Fire Dragon at agad akong naalala ang pamamaraan ng paglilinang ni Mr. Song. Naintrigue si Desmond at ngumisi siya kay Mr. Song, maaaring ikaw, Song Tianqing ay may disipulo. Napabuntong hininga si Song Tianqing na may hindi nababasang ekspresyon. Sumimsim siya ng alak bago ngumiti ng mapait, itong Dod. Nag-encounter kami pero hindi ko siya alagad. I suppose it's meant to happen. Napilitan akong pumasok dito dahil pinapatay ako. Ganun din ba sa kanya? Zemo, kung mahuhulaan mo ang relasyon nila ni Kuya Song, bakit hindi mo siya dinala dito? Hindi nasisiyahan si Desmond. Napaawang ang bibig ni Zemo, Kuya, hindi ko matiyak kung kilala niya si Mr. Song. Bukod pa riyan, umaasa ka sa Mr. Song for the Heaven Tournament. Hindi ako basta-basta makakalabas ng ganoong impormasyon. Ilang beses ko siyang niyaya na sundan ako pabalik sa Purple Bamboo Forest pero pinilit niyang pumunta sa Heaven Lakes. I didn't. Totoo yun, tumango si Desmond, napakatagal na, sigurado akong nasa teritoryo na siya ng Jade Fox Palace. Kuya Song, pwede kitang samahan sa Jade Fox Palace kung gusto mo siyang mahanap. Pinag-isipan ito ni Song Tianqing bago umiling, siya ay nababanat at sa palagay ko ay hindi mas mababa sa akin ang kanyang paglilinang kaysa sa narinig namin mula kay Zemo. Gayunpaman, hindi pa rin mailalabas ng mga demonyo ang kanilang tunay na paglilinang, dapat ay maayos na siya. Hindi siya makakarating sa Heaven Tower bago ang Heaven Tournament, kapag makakasalubong pa rin natin siya sa lawa. Humalaklak si Desmond, napaka-metikuloso mo talaga. Kung ganoon nga, bakit hindi na lang tayo uminom ulit? Yung alak, marami pa ba tayo sa bodega? Hindi naman talaga malakas para makainom pa tayo.
Kailangan nating uminom ng buong puso ngayon. Si Song Tianqing ay hindi gustong mag-isip tungkol dito. Wala siyang pakialam sa brat na iyon mula sa maraming taon na ang nakalipas at parang wala siyang lakas para alagaan siya ngayong narito na sila sa larangang ito. Dapat uminom na lang siya ng kontento. Napailing si Zemo nang makita silang umiinom. 1307. Upang maiwasan si Holden at ang kanyang mga katulong, lumipad si Justin sa kalangitan kasama sina Lucille at Cecile, bumagal pagkatapos ng maikling distansya. Pagkatapos ng lahat, ang cultivation ni Cecile ay hindi kasing lakas ni Justin, kaya natural na mas mahina ang kanyang bilis at stamina kumpara sa kanya. Kahit na alam ni Justin na sila ay nasa panganib na mahuli, hindi na siya mapakali dito. Matapos tumawid sa isang maburol na lupain, ang lupain sa kanilang harapan ay naging mas matarik, kaya't maaari lamang gumamit si Justin ng isang pamamaraan na katulad ng Qinggong para dalhin si Lucille. Sa likod nila ay si Cecile na nagsisikap na makipagsabayan sa kanila. Noong una, natakot siya kay Justin ngunit hindi nagtagal ay nakahinga siya ng maluwag matapos mapagtanto na si Justin ay medyo maluwag. Bukod dito, si Lucille ay magiliw sa kanya na para bang ang mga demonyo ay kapareho ng mga tao. Hindi nagtagal ay nag-chit-chat sila ng maingat. Gayunpaman, nang tanungin ni Lucille si Cecile tungkol sa kanyang orihinal na anyo, namula si Cecile at tumahimik tungkol dito. Inilabas ni Lucille ang kanyang dila dahil sa kahihiyan, na pagtantong lumampas na siya sa mga hangganan. Si Cecile ay maaaring maging isang mabangis na demonyo sa ilalim ng cute na mukhang-mukha na ito. Medyo bastos para sa kanya ang tanong na ito. Hindi talaga sumama sa kanila si Justin sa chit-chat, nagtanong siya tungkol sa impormasyong kailangan niya. Sa buong paglalakbay, marami pang natutunan si Justin tungkol sa Heaven Tower at 10,000 Demon Realm. Nagulat si Cecile nang marinig na interesado si Justin sa Heaven Tower. May kaunting pag-aalinlangan, tinanong niya, Mr. Gibson, nagpaplano ka bang umalis sa kaharian na ito sa pamamagitan ng tore? Naisip ni Justin na medyo halata, hindi ako makakapunta doon para maglaro. Narinig ko na medyo matigas ang Zeking Heavenly Lightning. Mukhang nag-aalala si Cecile habang sinusubukang hikayatin siya, Mr. Gibson, excuse me for my bluntness pero kahit na ang cultivation mo ay halos kapareho ng Sky Demons at Sky Devils, imposible pa ring malampasan ang 79 na level ng Zeking Heavenly Lightning in Heaven Tower. Sinasabi sa akin ng lahat na imposible ngunit kailangan kong umalis dito. Gagawin kong posible ang imposible. Desidido si Justin. Hindi maarok ni Cecile ang kanyang malalim na pagtitiwala at bumaantong hininga siya, talagang matapang ka ngunit sana ay mag-ingat ka kapag nagkaroon ka ng pagkakataong makapasok sa tore. Huwag mong ipilit ang sarili mo kung hindi ay mamamatay ka. Narinig ni Justin ang pinagbabatayan na kahulugan, ano ang ibig mong sabihin kapag nagkaroon ako ng pagkakataong makapasok sa tore? Hindi ba na-access ng lahat ang tore? Siyempre, matiyag ang paliwanag ni Cecile sa kanya, ang Heaven Tower ay hindi bukas sa lahat ng oras. Napapaligiran ito ng Zeking Heavenly Lightning kapag ito ay sarado, hindi magiging madali ang pagpunta sa tore. Bukod dito, ang pasukan sa tore ay bubuksan lamang ng isang araw isang beses bawat 60 taon. 60 taon. Nagtaas ng boses si Justin dahil sa gulat, ibig bang sabihin ay kailangan kong maghintay ng halos 60 taon. Ngumiti si Cecile habang umiiling, maswerte ka, mapupuntahan ang Heaven Tower ngayong taon. Magbubukas ito sa isang buwan. Natuwa si Justin na marinig iyon at nakahinga siya ng maluwag, nakarating ako dito sa tamang oras. Oo, pero... Huminto sandali si Cecile, magiging kwalipikado ka lang na makapasok sa tore kapag nanalo ka sa Heaven Tournament. Ano ang Heaven Tournament? Naintriga si Lucille. Si Cecile ay nagpakita ng isang mahinang ngiti, kailangan kong ikwento ang kwento mula sa simula. Maliban sa mga minahan sa Endless Sea, ang tanging lugar sa kaharian na ito na may espiritual na enerhiya ay ang Heaven Tower na nasa itaas ng Heaven Lake. Ang espiritual na enerhiya ay nagmumula sa Zeking Heavenly Lightning. Ang unang palapag ng tore ay hindi naglalaman ng Zeking Heavenly Lightning. Gayon din ang populasyon ay bumababa at hindi mabilang na mga diskarte sa paglilinang ay mawawala kung ito ay magpapatuloy.
Upang maibalik ang pag-asang umalis sa kaharian, nagpa siya ang bawat panig na magpadala ng isang kinatawan kada 60 taon upang makipagkompetensya para sa pagkakataong makapasok sa tore at mag-scavenge para sa mga espiritual na bagay. Maaari din nilang subukang hamanin ang tore. Sa tournament na ito, hindi masasayang ang pagkakataong makapasok sa tore at hindi mamamatay ang mga tao. Magiging motibasyon din sila na sanayin ang mga bagong tao at pagyamanin ang mga bagong talento. Ang kaharian na ito ay nahahati sa 3 puwersa 1,000 taon na ang nakalilipas, ang Jade Fox Palace, Purple Bamboo Forest at Dragon Gorge. Nagpapadala sila ng mga elite para sa tournament para sa mga nakaraang tournament. Magiging pareho din ito para sa taong ito. Sa wakas ay naunawaan ito ni Justin at naisip na hindi dapat maliitin ang mga demonyo at diablo na magsasaka dahil sila ay makatuwiran, alam kung paano tingnan ang malaking larawan. Kaya kung susubukan kong labagin ang tore, aatakihin ako ng 3 puwersang iyon, di ba? Tanong ni Justin. Umiling si Cecile, hindi iyon ang kaso. Ang ilang mga rogue cultivator ay gustong sumali sa torneo ng mag-isa ngunit ang kanilang kalaban ay ang 3 leader, ang tanging 3 elite na ang cultivation ay nasa 9th tier. Kaya, wala pa kaming mga rogue cultivator na sumasali sa tournament. Brother Gibson, kung sila ay nasa 9th tier, hindi ba't ang kanilang cultivation ay higit na mataas kaysa sa iyo? Huwag muna tayong pumunta doon. Nag-aalalang sabi ni Lucille. Pinatahimik siya ni Justin gamit ang kanyang kamay at tinanong si Cecile, kung lahat ng 3 puwersa ay may mga pinuno sila, bakit hindi sila makipaglaban sa kanilang mga sarili sa halip na ipadala ang kanilang mga nasasakupan? Ngumiti si Cecile, ang 3 master na iyon ay sumikat noon pa man at alam nila na magtatagal para magkaroon ng isang mananalo. Magsasara na sana ang tore kapag natapos na sila. Hindi ito sulit na labanan. Ang mga kinakailangan para sa torneo ay ang mga hindi pa nakasali sa torneo dahil ito ay nagsisilbing pagkakataon para sa mga nagnanais na makakuha ng katanyagan sa Sky at ang pagkakataong mag-improve sa Sky. Si Justin ay may magaspang na ideya kung ano ang gagawin ngunit siya ay nakakaramdam ng hindi pagkakaunawaan. Maaaring mas malaki ang tsansa niyang manalo kung lalabanan niya ang mga kinatawan ngunit kung sasali siya bilang isang rogue cultivator, imposibleng makapasok siya sa tore. Sa ngayon, wala pa siyang nakilalang sino mang nasa itaas ng 7th tier ngunit ang Devil Cultivator, si Zemo mismo ay may kakayahang saktan siya. Nasa 6th tier siya, kaya hindi matiyak ni Justin kung kakayanin niya ang mga nasa 7th, 8th at 9th tier. Hindi gaanong nag-iisip si Lucille, mas curious siya sa tournament. Cecile, sino ang nanalo sa nakaraang tournament? Nadismaya si Cecile, 2 dragon mula sa Dragon Gorge ang nanalo sa nakaraang torneo at ang isa bago nito. Ang 2 dragon na iyon ay nasa ilalim ng Dragon Lord ngayon at isa sila sa 5 Devil Dragon Messenger, ang Wind Dragon Messenger at Thunder Dragon Messenger. Napakadami na nila ngayon at kahit na ang Dragon Lord ay hindi nang ahas na hamanin tayo dahil natatakot siya sa pula ng dragon, pinananatili niya ang hangganan ng ating Snow Mountain. Ang silangan. Nakakamangha. Bakit parang nakilala mo na si Lord Jade Fox? Napangiti si Justin. Nagmamalaki si Cecile sa pagbanggit kay Lord Jade Fox, iyon ay dahil ang ating Panginoon ang pinakamagandang tao sa mundong ito, ang kanyang kagandahan ay walang kapantay. Si Justin ay ayaw makipagtalo sa kanya, nakikita kung gaano niya sinasamba ang Nine-Tailed Sky Fox na iyon. Magagawa pa rin niya itong makilala. Sa sandaling ito, naramdaman ni Justin ang matinding pang-aapi na nagmumula sa timog. Sa isang kisap mata, isang lalaki ang dumating sa harapan nila, nakatayo sa ibabaw ng isang higanteng puting ibon na may haba na halos 40 metro. Ang puting ibong ito ay mukhang isang higanteng sigol, maliban sa mga gintong balahibo nito sa dulo ng kanyang mga pakpak at ulo. Ang napakalaking bilis ng paglipad nito ay nagulat kay Justin. Kung kaya lang niyang isakay ang demonyong halimaw na ito, mas mabilis pa sana siyang gumalaw kaysa gumamit ng True Yuan. Hindi na pinansin ng tuluyan ang amo ng ibon dahil abala siya sa pagmamasid sa ibon. 1308. Habang si Justin ay naglalaway sa ibabaw ng ibon, ang lalaking nakasakay sa ibon ay tumingin sa kanya ng may sama ng loob. Ang pakiramdam ng hindi pinapansin ay nagdulot ng panunuya sa kanyang mukha. Ikaw ay dapat ang bagong taong magsasaka.
Hanggang baywang ang kayumangging buhok ng lalaki at itinali niya ito ng pulang itali. Natakot si Cecile sa likod ni Justin nang makita niya ang lalaki. Mr. Gibson, Siya ang City Lord ng White Cloud City, isa sa 36 na Sky Demons Baltimore. Noon lamang tiningnan ni Justin si Baltimore ng maayos. Ang pang-aapi na nagmumula sa kanya ay hindi maaaring maliitin, kaya siya ang unang maihahambing na kalaban ni Justin. Napatingin si Baltimore kay Cecile at kumunat ang noo, nasa first tier ka lang, bakit kasama mo ang taong ito? Nanginginig si Cecile sa likod ni Justin, hindi nang ahas na magsalita. Sinenyasan siya ni Justin na magpahinga bago sumagot kay Baltimore, matagal na kaming umalis sa iyong lungsod. Nandito ka ba para hilingin sa akin na patagilan ang aking pananatili? Smooth talker? Nanunuya si Baltimore, pinatay mo ang aking mga nasasakupan at nasugatan si General Holden. Kaya kung bitawan iyon, ngunit ninakawan mo pa ang lahat ng espiritual na bato. Minamaliit mo ako kung sa tingin mo ay madali kang makakatakas. Napangiti si Justin, alam ko iyon. Nagtataka ako kung bakit maaaring kidnapin ni Holden ang mga babaeng demonyo na nag-iisa sa labas ng lungsod, sa palagay ko suportado mo sila. Anong kidnap? Wala akong alam dito. Ang alam ko lang utang mo sa akin ang buhay mo. Sa sandaling sinabi niya iyon, tumalon si Baltimore mula sa ibon at sinunggaban si Justin. Ang cultivation ni Baltimore ay nasa 8th tier na itinuturing na superior sa 36 na Sky Demons. Habang ipinatawag ang kanyang True Yuan, narinig ang mga umuungol na hangin at lumilipad ang mga bato. Inutusan ni Justin si Cecile na tumakas kasama si Lucille at umiwas sa mga wind blades habang pinapatawag ang dalawang bola ng gintong puting sumadi through fire sa kanyang mga kamay. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Baltimore sa naglalagablab na apoy ngunit hindi talaga siya natakot sa kanila. Para sa isang tao sa kanyang paglilinang, ang sumadi through fire ay hindi makakapagdulot ng anumang malaking pinsala. Kailangan lang niyang ipagtanggol ang kanyang sarili gamit ang kanyang True Yuan. Matapos iwasan ang tuloy-tuloy na pag-atake ni Justin sa loob ng ilang panahon, nakita ang mga berdeng spark sa mga kamay ni Baltimore na mabilis na napalitan ng mahabang polearm. Ang dulo ay may puting balahibo sa ilalim nito at magkasama silang kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. May naalala si Justin mula kay Cecile. Sinabi niya na kapag naabot ang isang tiyak na antas ng paglilinang, ang mga demonyo ay maaaring gumawa ng sandata mula sa kanilang orihinal na anyo at isang mental link ay mabubuo sa pagitan nila. Depende sa kanilang orihinal na anyo, ang mga armas ay magkakaroon din ng iba't ibang anyo. Ang mga demonyo ay hindi bihasa sa pamemeki ng mga artifact ngunit ang kanilang mga sandata ay mas mataas kaysa sa mga ordinaryong armas. Bukod dito, mabilis silang may kukumpuni kapag nasira, na nagiging sanhi ng mga ito na mahirap harapin. Ang iyong sumadi through fire ay hindi makakalaban sa aking wind blades. Tumawa si Baltimore at sa isang twist ng kanyang polearm, hindi mabilang na wind blades ang nabuo. Ang mga wind blades na ito ay naglalaman ng True Yuan mula sa isang demonyo sa 8th tier at umikot sila sa paligid ni Justin, nagbabantang gutihin si Justin sa mga piraso ng karne. Hindi nang ahas si Justin na harapin ang mga talon na ito gamit ang kanyang katawan dahil maaari itong magdulot ng malubhang pinsala. Naiwan siyang walang pagpipilian kundi ang harangin ang mga blades gamit ang kanyang True Yuan habang iniiwasan niya ang mga ito. Di nagtagal, napagtanto ni Justin na ang tunog ng mga blades na ito na tumatagos sa hangin ay nagdudulot ng pagbomba ng kanyang puso. Damn it! May mali sa tunog na ito. Sa wakas ay napansin ni Justin ang problema nang makita niya ang ngisi ni Baltimore. Maliban sa pagiging matalas, ang mga tunog ng pagputol ay nagdulot ng matinding panginginig ng boses na makakapinsala sa True Yuan at katawan ng isang cultivator sa pamamagitan ng sound waves. Kung ang katawan ni Justin ay mas mahina, siya ay agad na umubo ng dugo. How dare you use such cowardly tricks? Galit na galit si Justin at habang ang mga talon ng hangin ay itinulak palayo kasama ang kanyang heaven and earth energy, dalawang surge ng koi water ang lumitaw na bumubuo ng dalawang pader ng yelo. Ang mga dingding ng yelo ay ginamit ni Justin bilang mga kalasag upang lumunin ang mga talon ng hangin.
Sa bawat oras na binubuksan ng mga wind blades ang mga dingding, ang mga siwang ay agad na nagtatagpi, na ginagawang walang silbi ang mga sound wave. Si Baltimore ay namangha nang makita ito. Hindi niya inaasahan na mapapatawag ni Justin ang koi water. Ito ay masama. Ano itong cultivation technique? Alam ni Baltimore na walang paraan ito kaya itinulak niya ang kanyang polearm pasulong, tinutukan ang mukha ni Justin. Sinusubukan niyang patayin si Justin sa isang pag-atake mula sa pagitan ng magkabilang pader ng yelo. Itinuon ni Justin ang kanyang tingin kay Baltimore, kanina ko pa hinihintay na gawin mo ito. Habang sinasabi iyon, ang mga pader ng yelo ay lumawak ng 3 talampakan, na lumalapit sa Baltimore na parang isang dambuhalang symbol. Napaungol si Baltimore at gustong kumawala ngunit mabilis siyang hinabol ni Justin. Tuwang-tuwang tumalon si Lucille mula sa malayo. Masayang hinatak niya ang manggas ni Cecile, Cecile, tingnan mo. Nanalo na naman si Kuya Gibson. Hindi siya kalaban ng Panginoon ng lungsod. Dapat ay makarating si Brother Gibson sa tore. Hindi napansin ni Lucille ang kakaibang ekspresyon ni Cecile. Nakatuon ang kanyang tingin sa mga dingding ng yelo at ngumiti siya, baka may talento siya. Pagkasabi nito, naglakad si Cecile patungo sa larangan ng digmaan habang iniindayog ang kanyang balakang. Gusto siyang hilahin ni Lucille pabalik ngunit malayo na siya sa kanyang maabot kaya napilitan siyang sundan siya. Umiikot ang ulo ni Baltimore dahil sa impact, bigo sa sarili dahil sa pagiging pabaya kung hindi ay hindi siya matatalo ng husto. Si Fire ay nagliliyab sa mga kamay ni Justin habang tinatapakan niya ang ulo ni Baltimore habang nakangisi, ikaw mismo ang lumapit sa akin. Wala kaming hinanakit pero ayaw ko nang makipagtulungan pa kaya. Ipapadala kita sa impyerno. Ikaw. Hindi mo ako mapapatay. Papatayin ka ng Panginoon ko. Napabuntong hininga si Baltimore. Kahit gaano pa siya kalakas, kalahating patay siya kung susunugin siya ng Fire. Hindi mapakali si Justin at itutulak na sana niya ang bowl ang apoy nang biglang lumitaw ang isang puting tela ng sutla at itinulak ang bowl ang apoy pabalik kay Justin. Namangha si Justin na ang Fire ay tumalbog mula sa pakikipag-ugnayan sa isang mapanganib na makapangyarihang truyuan. Hindi man siya nasaktan, namuo pa rin ang malamig na pawis sa kanyang noo dahil sa gulat. Tumangala si Justin at nakita si Cecile na humahakbang patungo sa kanya na may mapanuksong ngiti. Ang puting sutla na tela ay nagmula sa kanyang manggas. Mabilis na lumayo si Baltimore para magtago sa mas ligtas na lugar. Namutla ang kanyang mukha nang makita ang puting telang seda na lumulutang sa hangin. Ay! My lord! Napatulala si Lucille. Nanginginig ang labi niya, hindi alam ang sasabihin. Gulong-gulo ang isip ni Justin, pakiramdam niya ay niloko siya. Mga salita ang lumabas sa kanyang bibig bago pa man siya makapag-react, ikaw. Sino ka? Humajejek si Cecile. Sa pag-ikot, kumikinang sa puting liwanag ang kanyang katawan at nag-transform siya sa isang kagandahan. Nakasuot ng plain na damit ang babaeng nasa harapan niya, ang mahaba niyang itim na buhok ay nakatali ng simpleng silk cloth. Ang kanyang titig ay mapang-akit ngunit magiliw. Kahit simple lang ang suot niya, hindi naman kalabisan kung sabihing looker talaga siya. Walang sapat na salita para ilarawan ang kanyang kagandahan. Parang lumiwanag ang mundo dahil sa kanya. Mr. Gibson, ako ang Panginoon ng Jade Fox Palace, Harlot Young. Ikinagagalak kitang makilala. Ang mga labi ni Harlot Young ay gamulong sa isang mahinang ngiti habang siya ay nakayuko. Ang kanyang mapagmahal na titig ay maaaring gumawa ng mga tao na mahulog sa kanya. 1309. Bumigay ang mga binti ni Baltimore nang marinig niya ang pagpapakilala sa sarili ni Harlot. Galit na sigaw niya habang nakaluhod, Panginoon ko. Hindi ko alam na nandito ka, patawarin mo ako. Si Baltimore ay nagsimulang yumuko sa kanya, nabasag ang matigas na lupa gamit ang kanyang ulo. Hindi pinansin ni Harlot si Justin at naglakad patungo kay Baltimore na may magaang hakbang. Tumingin siya kay Baltimore na may mapaglarong tingin. Walang bakas ng galit sa kanyang mga mata. Baltimore, narinig ko ang tungkol sa mga ulat na nagsasabi na nakakakuha ka ng maraming espiritual na mga bato sa pamamagitan ng brothel, sinasamantala ang katotohanan na halos hindi ko binibigyang pansin ang mga ganoong gawain. Parang dinukot mo ang maraming babaeng demonyo para sa iyong kasakiman. Panginoon ko.
Ako. Pinagbibintangan ako. Ang mga nasasakupan ko ay gumawa ng ganoong krimen para suhulan ako. Siguradong hahatulan ko sila ng kamatayan pagbalik ko. Sinubukan ni Baltimore na gumawa ng dahilan. Tumango si Harlot bilang pag-unawa at ngumiti siya. I see. So sinasabi mo na kasalanan ko ang maling akusasyon sa iyo. Iiling-iling na sana si Baltimore nang mapagtanto niyang hindi niya ito masisisi ngunit hindi rin siya makatango o kung hindi ay aaminin niya ito. Namula ang mukha niya dahil sa pressure na parang sisubog na. Tumango si Harlot, 200 taon ka nang nakasama ko bago kita ginawang Panginoon ng lungsod ng White Cloud City. Nakatanggap ka ng napakaraming espiritual na bato mula sa mga tindahan sa lungsod. Naiinggit ang mga kasamahan mo at pinili mong mangolekta ng mas maraming pera sa pamamagitan ng bahay aliwan. Mabuti kung manipulahin mo ang mga taong gustong mangagaw sa iyo para maglakbay kahit sa mga gustong mangagaw sa iyo. City. Sa tingin mo ba hindi ako mabubuhay nang wala ka? Sa tingin mo ba napakadali kong lokohin? Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ni Baltimore habang umiiling-iling siya. My lord. Hindi ako nakapag-isip ng maayos, patawarin mo sana ako sa mga bagay na nagawa ko sa nakalipas na mga siglo. Mabuti. Ikinaway ni Harlot ang kanyang manggas at tumango, masyado akong cold-blooded para hindi ka bigyan ng pagkakataon. Patawarin kita sa pagdukot sa mga babaeng demonyo sa likod ko. Nagliwanag si Baltimore sa kanyang sinabi. Gayunpaman, pinutol siya ni Harlot bago siya makapagkautaw, gayunpaman, kailangan kitang parusahan sa isang bagay. Bumagsak ang mukha ni Baltimore at nagpakawala siya ng nalilitong tunog. Pinaikot-ikot ni Harlot ang kanyang buhok habang sinasabi ito, ang iyong mga nasasakupan, lalo na si Holden, dinukot niya ako ngayon at itinapon pa ako sa isang sako. Naging manika na ako para sa iyo sa brothel kung hindi dahil kay Mr. Yang. Ito ay mapangwasak na balita para kay Baltimore. Gusto niyang bumalik sa lungsod at patayin si Holden ng husto. Sa wakas ay naunawaan na ni Baltimore kung bakit binago ni Harlot ang kanyang hitsura, lahat ito ay isang bitag para sa kanya. Buti sana kung dinukot niya ang ibang babaeng demonyo pero ngayong nagtaksil, na siya sa kanyang Panginoon, wala nang dahilan para buhayin pa siya. Sa sandaling i-connecte niya ang mga tuldok sa kanyang isip, alam ni Baltimore na walang saysay ang paghingi ng awa. Dapat niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya at tumakas dito. Kung makakarating siya sa Dragon Gorge, dapat siyang protektahan ng Dragon King dahil isa siyang Sky Demon na may 8th tier cultivation. Sa pag-iisip na ito, agad na tinawag ni Baltimore ang higanteng puting ibon upang salakayin si Harlot. Naramdaman ng higanteng ibon ang pagtawag ng kanyang amo. Sa isang malakas na sigaw, ikinumpas nito ang kanyang mga pakpak at dumiretso kay Harlot. Si Harlot ay hindi na mukhang relaxed. Napakalamig ng titig niya at para bang nagyelo ang hangin sa paligid niya. Ang tanga mo, ang lakas ng loob mong suwayin ako. Habang sinasabi iyon, 2 higanteng haligi ang lumitaw sa likod ng kanyang damit at ang isa sa mga ito ay nakapulupot sa higanteng puting ibon. Nakita ni Justin ang pagkakakilanlan ng mga haligi at napagtanto na iyon ay 2 mabalahibong foxtail. Isa nga siyang 9-tailed sky fox. Ang kanyang mga buntot ay 100 beses na mas mahaba kaysa sa kanyang anyo ng tao. Ito ay isang marilag na eksena, isang maliit na babae na malayang nakakabit ng 2 naglalakihang dragon. Ang higanteng puting ibon ay medyo malaki mismo ngunit ito ay tila isang maliit na ibon sa mukha ng isang 9-tailed sky fox. Hindi man lang ito nagkaroon ng pagkakataong ibunyag ang kanyang mga kuko, naganap na nakulong bago pa man ito makalapit kay Harlot. Hinigpitin ng foxtail ang sarili sa paligid ng ibon at napasigaw ito sa sakit. Tumalsik ang dugo kung saan-saan at naging mga piraso ng laman at balahibo. Masyadong natakot si Lucille para tingnan man lang ito samantalang ang iniisip ni Justin ay nakakalungkot dahil gusto niyang sumakay dito para masaya. Si Baltimore ay lumipad na sa malayo habang si Harlot ay abala sa pagharap sa ibon. Sa kasamaang palad para sa kanya, hinahabol na siya ni Harlot gamit ang kabilang buntot. Nagulat si Justin. Maaari bang lumipad ang isang foxtail hanggang ngayon? Sa isang kisap mata, si Baltimore ay hinampas ng buntot at ang dugo ay tumalsik sa kanyang bibig dahil sa impact. Bumalik. Binalot ng buntot si Baltimore at hinayla siya pabalik sa lupa.
Parang hindi na lumitaw ang mga buntot habang binawi sila sa napakabilis na bilis. Iniklik ni Justin ang kanyang dila. Si Harlot ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa 9 na buntot kung ihahambing sa pangalan ng kanyang orihinal na anyo. Marahil ang kanyang sandata ay ang Foxtails at kung totoo iyon, siya ay isang nakakatakot na kalaban dahil kaya niyang ipagtanggol at umatake ng 9 na buntot. Sa ganitong hindi makatao na bilis at tulad ng True Yuan, magiging napakahirap na talunin siya. Si Baltimore ay namumutla. Sumuko na siya sa pagtakbo, sa halip, patuloy siyang yumuko, umaasang maawa ito sa kanya. Sa kabila ng kanyang walang katapusang pagsusumamo, ang ngiti ni Harlot ay lalong naging ketekot-takot. Panginoon ko! Nagkamali ako, maaari mong sirain ang aking paglilinang ngunit patawarin mo sana ako. Lagi akong naging maluwag sa aking mga nasasakupan, bakit ko sisirain ang iyong kultibasyon? Baltimore, handa ka bang tulungan ako sa isang bagay? Tanong ni Harlot. Natuwa si Baltimore, handa akong tabyusan ang sarili ko. Magaling. Sa isang iglap, lumitaw si Harlot sa likod ni Baltimore at pinulupot ang kanyang kamay sa kanyang leeg. Ang matinding pang-aapi ay pinakawalan, na naging sanhi ng panginginig ng kalupaan sa ilalim ng puwersa. Lucille, mag-ingat ka. Hinula ni Justin ang kasawiang ito at sumugod siya kay Lucille upang takpan sila ng kanyang True Yuan. Binabalak ni Harlot na apihin si Baltimore gamit ang kanyang True Yuan para kontrolin siya. Hinding-hindi makakayanan ni Lucille ang gayong pang-aapi at mamamatay siya sa dugo. Para bang isang maliit na babae ang naging Diyos ng kaharian na ito, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa napakalamig na layuning pumatay. Biglang ibinuka ni Harlot ang kanyang bibig at kinagat ang leeg ni Baltimore. Ang mukha ni Baltimore ay nabaluktot na mula sa pang-aapi, ngunit sa sandaling tumusok ang mga ngipin ni Harlot sa kanyang leeg, ang kanyang katawan ay agad na tumalsik. Nagtago si Lucille sa likod ni Justin, hindi nangangahas na manood. Si Justin ay natigilan din dito, na nakatayo. Ang pagsipsip ng dugo ay mainam para sa kanya, kaya sumisipsip ng sigla ng isang demonyo ngunit tiyak na nakakagulat na makita ito na nagmumula sa isang kagandahan. Hindi nagtagal, natuyo si Baltimore at naging isang payat na ibon habang itinapon siya ni Harlot. Puno ng dugo ang mukha niya pero hindi na niya ito pinag-abalahang panasan dahil tumagos ito sa balat niya. Siya ay kumikinang sa pagkakontento, dinidilaan ang kanyang mga labi sa kasiyahan. Nang maalis na ang pang-aapi, napansin niya ang binato na ekspresyon kay Justin, Mr. Gibson, huwag mo akong isipin bilang isang bruhang sumisipsip ng dugo. Hindi ko ito nagawa sa loob ng milenya. Siguradong mamamatay pa rin siya, kaya bakit hindi mo siya gamitin bilang pagpapakain? Tama ba ako? 1310. Nag-iingat si Justin sa kanyang kasamaan. Kahit na siya ay mukhang dalisay at mapangakit, ang kanyang paglilinang at mga aksyon ay nakakaalarma. Dapat na tayong kumilos ngayon dahil tapos ka na sa iyong mga gawain. Sinulyapan ni Justin si Lucille, naghanda na umalis dito sa lalong madaling panahon. Hindi na nang-ahas si Lucille na magtagal pa, alam niyang lahat ito ay setup ni Harlot. Isang mapaglarong kislap ang lumitaw sa mga mata ni Harlot at sa mabibilis na hakbang, nakaharang na siya sa daraanan ni Justin. Mr. Gibson, malapit na tayo sa aking palasyo. Bakit hindi tayo tumambay sa aking lugar? Hindi na kailangan iyon, papunta na ako sa Heaven Lake. Humiwalay si Justin sa kanya. Humajejek si Harlot, kahit na nagsinungaling ako sa iyo tungkol sa aking pagkakakilanlan, hindi ako nagsisinungaling tungkol sa iba pang mga bagay. Mahigit 2 linggo pa ang natitira bago ang pagbubukas ng Heaven Tower. Magsasayang ka lang ng oras mo sa paghihintay na magbukas ito. Maaaring hindi ako matalino, ngunit hindi ako masyadong tanga upang labanan ang isang taong nabuhay ng matagal nang ikaw ay nabubuhay. Dapat ay mayroon kang ibang motibo kaya't itigil mo na ang pambubugbog. Alam ni Justin na hindi niya siya papakawalan ng madali. Pinaikot-ikot ni Harlot ang kanyang buhok, Mr. Gibson, ang mga demonyo ay makatuwiran. Hindi kami ipokrito tulad ng mga tao. Pumunta ako dito dahil nakatanggap ako ng mga ulat mula sa aking mga nasasakupan kaya gusto kong makita sa aking sarili kung si Baltimore ay tunay na gumagawa ng masama. Pangalawa, sinabi nila sa akin na may bagong dating na pumasok sa kaharian na ito.
Ang tatlong magkakapatid na pinag-awayan mo sa kagubatan, hindi ko sinasadyang masama, ngunit hindi ko sinasadyang masama ang mga ito, ngunit hindi ko sinasadyang seryoso ang mga ito, ngunit hindi ko sinasadyang masama ang mga ito. Para ipaghiganti sila. Hindi ako naniniwala na may taong kasing plano mo na mag-imbite ng mga bisita para samahan. Ngumiti si Justin. Ngumisi si Harlot, marami akong sinabi, kaya pupunta ka ba o hindi? Umiling si Justin, hindi. Isang bigong buntong hininga ang pinakawala ni Harlot. Sige, kailangan kitang personal na dalhin doon. The moment she said so, nagbago ang aura niya. Bagamat nakangiti pa siya, nanlamig ang mga mata niya. Hindi ito maintindihan ni Justin. Saan nanggaling ang galit niya? Bakit siya titingin sa kanya ng galit na galit? Itinulak ni Justin si Lucille palayo upang maiwasan itong masaktan. Nang mawala siya sa paningin, ipinatawag ni Justin ang kanyang Troyuan upang labanan ang galit ng kanyang pang-aapi. Sa sandaling ito, ang maliit na figure ni Harlot ay mukhang isang dominanteng higanti. Ang titig niya ay mapapayuko sa kanya ang mga tao. Alam ni Justin na hindi niya dapat hayaang apihin siya nito. Hindi na nag-abala pang iligtas ang kanyang Troyuan, buong lakas siyang sumugod kay Harlot. Isang naglalagablab na bola ng Yefire ang tinawag sa kanyang kaliwang kamay habang ang isang letigo ng Mingwater ay nabuo sa kanyang kanang kamay. Ngumisi si Harlot sa pang-aalipuste na parang kinukutya ang kanyang mga panlilinlang. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ipinatawag ang kanyang foxtails, piniling putulin ang kanyang telang seda. Hinarap ito ni Justin nang walang takot gamit ang kanyang kamao at ang letigo ng Mingwater ay nakapulupot sa tela sa pagtatangkang sirain ang strip ng tela. Gayunpaman, ang tela ay ayos na ayos, naglalabas ng malambot ngunit walang katapusang pagnanasa ng enerhiya upang harangan si Justin sa paglapit kay Harlot. Ang puso ni Justin ay nabigla sa kanyang tunay na yuan, ito ang tuktok ng 9th tier. Ito ay hindi kasing simple ng pagiging isang antas na mas mataas kaysa sa Baltimore, ang kanyang mga kakayahan ay umabot sa isang hindi mapaglabanan na antas. Si Justin ay may pagdududa tungkol sa kung kahit si Athene ay matatalo siya. Dahil sa kahusayan ng kanyang mga kakayahan, si Justin ay nagsimulang mawala ng mataas na kamay dahil ang enerhiya ng langit at lupa ay hindi mabago para sa kanyang paggamit. Hindi ibinigay ni Harlot ang lahat sa kanya, inindigay ang kanyang telang seda sa hangin. Ito ay tila napakalambot at makinis ngunit ang enerhiya sa loob nito ay hindi maaaring maliitin. Hindi nagtagal ay naramdaman ni Justin na ang kanyang pamamaraan ay hindi batay sa anyo at lakas, sa halip, umaasa siya sa kanyang pag-iisip at pangunawa. Ang kanyang kaharian ay nakahihigit sa kanya kaya hindi niya ito matatalo anuman ang kanyang pamamaraan o kaharian. Mr. Gibson, narito ang isang payo mula sa akin. Sumunod ka sa akin kung hindi ay itali kita sa pagiging matigas ang ulo. Ngumisi si Harlot. Kailangan kong puntahan ito. Bulong ni Justin sa loob. Pakiramdam niya ay mabilis na nauubos ang kanyang Troyuan. Huli na kung paulit-ulit niyang hahatakin ito. Chaos Cauldron. Ang Chaos Cauldron sa loob ng kanyang dantian ay ipinatawag muli. Nagdilim ang kalangitan sa kanilang paligid nang lumitaw ang Chaos Cauldron na pinupuno ang kagubatan ng isang mabangis na aura. Medyo kinakabahan si Harlot habang nakatingin sa umiikot na kaldero na hindi makapaniwala. Shit ka, bakit mayroon kang Chaos Cauldron? Si Harlot ay matagal nang nabubuhay. All this while she was calling him Mr. Yang, to tease him but now that such delikadong artifact ay lumitaw, wala na siya sa mood na asarin siya. Gusto mo pa ba akong ipaglaban kung nakilala mo? Inubos ni Justin ang malaking bahagi ng kanyang natitirang Troyuan, handa na ilipat ang Chaos Cauldron patungo sa kanya. Harlot ay tumawa na parang nakarinig ng hindi makapaniwalang biro, ang Chaos Cauldron ay maaaring isang out-of-category artifact dahil sa malalim nitong kapangyarihan ngunit hindi mo ito magagamit ng lubusan sa paglilinang ng Taiching Heavenly Lightning Tribulation. At gayon pa man ay sinusubukan mong gamitin ito laban sa akin. Pakinggan ang payo ko, panatilihing tulad ng Chaos. Nilalamon ng Chaos Beast kung madalas mo itong gamitin, ang Chaos ay isang walang kamatayang sinaunang hayop at kahit na ang mga dakilang sinaunang Diyos ay walang magawa dito, hindi sila nasaktan. Nagulat si Justin kahit na hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Ang dami niyang alam.
Hindi lang niya nakita ang kanyang cultivation, alam pa niya ang tungkol sa backlash mula sa Chaos Cauldron. Lalamunan ba talaga siya ng Chaos? Ang mabigat na pakiramdam sa kanyang puso ay nagpatahimik sa kanya. Binawi ni Harlot ang kanyang telang seda at maluwag na naglakad patungo kay Justin. Hindi ka makakalayo sa akin. Wala pa akong tunay na kalaban sa larangang ito. Kahit na ang ating mga kakayahan ay medyo limitado, ang agwat sa ating paglilinang ay napakalaki. Wala kang pagkakataon laban sa akin kahit na hindi ko mailabas ang aking buong potensyal. Naikuyom ni Justin ang kanyang kamao at biglang tumangala. Ganun ba? Well, sa tingin ko ay maliit din ang aking mga pagkakataon ngunit hindi ako sanay na sumuko. Sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, nahulog ang Chaos Cauldron at bumagsak kay Harlot. Kinusat ni Harlot ang kanyang mga mata ngunit wala siyang planong umiwas. Napakatanga. Biglang may lumitaw na 5 naglalakihang foxtail sa likod niya na bumangga sa Chaos Cauldron. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng pagsuso ay malapit nang kumuha sa kanya ngunit isang malakas na pag-agos ng True Yuan ang nakansela ito. Lumitaw saglit ang silhouette ng Chaos Beast ngunit ang kaldero ay inihagis pabalik sa ere ng 5 foxtails. Sumakit ang dibdib ni Justin at umagos ang dugo sa kanyang mga labi. Ang paglilinang ni Harlot ay higit na nakahihigit sa kanya. Nahihirapan na siyang amaniobra ang Chaos Cauldron at napatunayang isa itong walang kwentang pagtatangka. Si Lucille ay nag-aalalang nakatingin sa gilid. Nang makitang dumura si Justin ng dugo, sinugod niya ito. Kuya Gibson. Kamusta ang pakiramdam mo? Nang hina si Justin at sumandal siya sa kanya, hindi na kontrol ang kanyang katawan. Bagamat gusto niyang tiyakin dito na magiging ayos lang siya, hindi siya makapag-ipon ng lakas para magsalita kaya napailing na lamang siya. Parang pinaikot-ikot ang kanyang mga organo na may mga panloob na sugat na natagpuan sa buong katawan. Ang pagbawi gamit ang Endless Resolve Restoration Scripture ay mabagal din dahil sa pagkaubos ng True Yuan. Bumalik sa kanyang dantian ang Chaos Cauldron dahil sa kawalan ng suporta mula kay Justin. Binalaan kita. Sa iyong paglilinang, ang Chaos Cauldron ay maaaring gumana laban sa mga ordinaryong demonyo ngunit ito ay walang silbi laban sa akin. Nawalan ng pasensya si Harlot at ginisyon niya ang maputlang mukha ni Lucille bago inihagis ang 2 piraso ng telang seda patungo sa kanila. Kayong dalawa, sumunod kayo sa akin pabalik sa palasyo. Sinubukan ni Justin na itulak si Lucille palayo ngunit wala na siyang lakas para gawin iyon. Ito ang kanyang unang pagkakataon na naubos ang kanyang True Yuan hanggang sa puntong ito. Palibhas ay umalis na walang pagpipilian, tanging telang seda na nakabalot sa kanilang dalawa ang kanyang natatanaw. Hinaila ni Harlot ang telang seda at lumipad patungo sa mga bundok kasama sina Justin at Lucille na nakalawit sa likod niya na parang 2 puppet. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.